Nagsimula ang ating kwento 100 taon na ang nakalipas nang bumagsak ang isang higanteng meteorite sa kontinente. Hindi nagtagal, lumabas mula sa bato ang mga dambuhalang insekto na tinatawag na zergs, at mabilis na dumami sa buong mundo. Agad na nakipagdigma ang mga mapanganib na nilalang na ito laban sa mga tao. Gayunpaman, hindi kinaya ng mga baril ng sangkatauhan ang dagsa ng mga nilalang, kaya nawalan ng malaking teritoryo ang mga tao. Pagkaraan ng maraming taon, isang henyo ang nakaimbento ng isang teknik na kilala bilang mga kontrata ng espiritu. Dahil sa kakayahang ito, ang mga babae ay nagiging mga espiritong panlaban at ang mga lalaki naman ang kanilang mga master. At salamat sa bagong kapangyarihang ito, na ipagtanggol ng sangkatauhan ang maliit na bahagi ng lupang natira. 100 taon ang makalipas sa kasalukuyan, nagtipon-tipon ang mga tao sa paligid ng isang malaking kumikinang na pink na kristal. Nagsimula ang pagsubok ng hawakan ng isang dalaga ang kristal. Nagkomento ang evaluator sa nakuha niyang armas, na isa lamang mahinang rank C na espada. Agad pagkatapos, umalis ang babae na nadidismaya sa mababang resulta, dahil nakakuha lamang siya ng ganoong kahinang antas. Habang iniisip ng ating bidang si Hanshan na kararating lang niya sa seremonya nang walang ideya kung anong talento ang makukuha niya, tinawag ng examiner ang susunod, ang dalagang si Xiaomi. Sobrang bilib sa sariling lumapit ang babaeng may pulang buhok. Pagkatapos ay hinawakan niya ang kristal, na nagsimulang magliwanag ng matindi sa entablado. Napakalakas ng liwanag kaya halos mabulag ang paningin ng dalaga. Bigla na lang lumitaw ang isang napakalakas na sibat. Hindi makapaniwala ang matandang evaluator na nakuha ng dalagang si Xiaomi ang dugong sibat ng immortal, isang rank L na kagamitan. Gulat na gulat din ang lahat sa nakuhang antas ng babae, at sinabing kung makikipagpartner siya sa isang kasing lakas niya, wala nang makakatalo sa kanila. Pero pagkatapos makuha ang kanyang armas, pumunta agad ang babae sa nobyo niyang si Hanshan, ang bida sa ating kwento. Malamig na sinabi ni Xiaomi na gusto na niyang makipaghiwalay dahil magkaiba na sila ng antas ngayon na nagpaiwan sa binata na walang masabi. Tinalikuran siya ng babae at sinabing kalimutan na siya simula ngayon. Dahil dito, pinagtawanan ng isang grupo ng mga lalaki ang nangyari, kaya nakaramdam ng matinding hiya si Hanshan. Noon, laging sumusunod ang ating bida sa babaeng may pulang buhok, minamasahe siya at pinaghahanda siya ng pagkain. Sa susunod na eksena, sa pag-alala sa nakaraan, itinapon ni Xiaomi ang kanyang tanghalian at minaliit ang nakababatang si Hanshan na nagmamakaawang huwag siyang hiwalayan. Ngayon sa kasalukuyan, sinimulang kutyain ng isang grupo ng mga bully ang binata dahil sa pagkawala ng kanyang malakas na nobya at sinabing hindi siya karapat-dapat sa respeto nito. Pero matatag na sumagot si Hanshan na may posibilidad pa rin na makakuha siya ng rank A o mas mataas na talento. Nang marinig ito, tinawanan lang siya ng babae sa mismong mukha niya, at sinabing hinding-hindi magiging karapat-dapat si Hanshan sa ganoong antas ng kapangyarihan. Pagkatapos ay naging turn na ni Hanshan para subukin, at dahan-dahan siyang naglakad papunta sa artifact. Nang hawakan niya ang kristal, noong una ay walang nangyari, kaya natahimik ang lahat ng nanonood. Pero nang magsimula na siyang kutyain ng mga tao, biglang sumabog ang isang nakakabulag na liwanag sa entablado. Nagising ng binatang si Hanshan ang isang rank AS na teknik, ang kahangahangang banal na muling pagkabuhay, na ikinagulat ng lahat. Agad na nagbago ang pakikitungo ng lahat ng mga babae doon, at inialok nila ang kanilang mga sarili sa ating bida. May isang babaeng asul ang buhok na nagsabi pang isa siyang cosplayer, at tiyak na mag-enjoy sila ng husto sa bahay niya. Pero tumalikod ang ating bida at sinabing mababaw ang lahat ng mga babaeng iyon at magiging sagabal lang sa pag-asenso niya. Pagkatapos ay sinimulang basahin ng binata ang kanyang status window. Ipinapakita sa screen na ang talento niya ay banal, nagtataglay ng iba't ibang kakayahan na idedetalye sa buong kwento. Nang sandaling iyon, lumitaw sa likod niya ang kanyang ex na si Xiaomi nang may matinding kapal ng mukha na nagtatanong kung gusto nitong maging partner niya. Naiwang walang masabi ang ating bida habang pinag-iisipan ang alok. Ginamit niya ang bago niyang kakayahan para silipin ang status nito habang ang babae ay may lakas ng loob pang sabihin na simula ngayon, pwede na siyang hawakan sa kamay. Bilib na bilib si Hanshan sa sarili niyang kapangyarihan na talagang nagpapahintulot sa kanyang makita ang lahat ng nakatagong impormasyon tungkol sa kontrata ni Xiaomi. Agad-agad, tinanggihan ng ating bida ang kakilakilabot na alok. Habang naglalakad palayo si Hanshan upang maghanap ng mas magandang mapagpipilian gamit ang bago niyang kapangyarihan, maya-maya, kinutya ng dalawang babae ang isa pang dalaga na puro ganda lang daw dahil rank ilang siya. Minaliit ng mga babae ang kontrata ng espiritu ng dalaga, na sinasabing hindi siya tatagal sa akademya dahil sa napakababa niyang level. Maya-maya pa ay ipinakilala sa atin ang dalagang ito, si Xia Wei, na nag-iisa at nalulungkot sa mga masasamang salita tungkol sa kanyang silbi. Nagtataka ang dalaga kung bakit ganito na lang ang pagtrato nila sa kanya dahil lang sa may mababa siyang ranggo. Sa pagkalito, tumakbo palayo si Xiaoyu. At habang tumatakbo, nakabangga niya ang ating bida. Habang pabagsak na sana ang babae, mahigpit siyang sinalo ng ating bida, at tinanong kung ayos lang siya. Nang makumpirmang maayos lang siya,
tiningnan ni Hanshan ang status ni Xiaoyu at may napansin siyang isang kamanghamanghang bagay. Natuklasan niyang kahit na isa siyang rank E, taglay ng babae ang isa sa 10 pinakamalakas na armas na umiiral na gumulat sa ating bida. Hindi makapagsalita si Xiaoyu habang sinabi naman ni Hanshan na wala iyon. Habang dahan-dahang hinahaplos ang buhok ng dalaga, tinanong ng binata kung gusto nitong maging opisyal na partner niya. Sobrang nahiya ang babae sa alok, habang ang ibang mga babae sa paligid ay nagalit sa naging pasya ng binata. Sinubukan ni Director Chen Pu na makialam sa sitwasyon, na sinasabing hindi pwedeng maging padalos-dalos ang binata. Iginiit ng direktor na hindi dapat pumili ng kapartner base lang sa panandaliang damdamin. At bago pa matanggihan ng nakababatang si Xiaoyu ang alok upang hindi maging sagabal sa ating bida, may dumating at sumigaw na maghintay muna sila. Isang barumbadong lalaki ang lumitaw habang isinisigaw ang pangalang Zhao Hu at pinutol ang usapan. Ang lalaking iyon ay walang iba kundi ang lolo ng may pulang buhok na si Xiaomi, nakapare-break lang sa ating bida ilang minuto pa lang ang nakalipas. Galit na tinanong ni Zhao Hu kung bakit ginamit ng ating bida ang kanyang lies na talento para takutin ang pinakamamahal niyang apo. Hinawakan sa kwelyo ang binata, nagpatuloy ang lolo at sinabing napakayabang niya para isiping mas nakatataas siya kay Xiaomi. Sinubukan ng barumbado na sampalin ang binata, at sinabing dito na siya magwawakas. Pero bigla na lang siyang pinigilan ng ibang tao. Si Director Chen Pu yon na nakiusap kay Vice Captain Zhao Hu na pakalmahin ang kanyang pagkabigla. Sinabi ng barumbado na aalis lang siya kapag may nabuong kontrata kasama ang kanyang apo. Pinutol sila ni Hanshan at idineklara na bubuo siya ng kontrata kay Xiaoyu kahit anong mangyari. Hinawakan niya ang nakababatang si Xiaoyu at sinabing umalis na sila para formal na gawin ang kontrata. Pero nararamdaman ng babae na nagiging sagabal lang siya sa ating bida. Nang walang pag-aalinlangan, sumagot ang ating bida na karapat-dapat siya. Nagsimulang lumitaw ang mga liwanag na may mga kumikinang na kadena sa paligid ng dalawa nang i-activate ni Hanshan ang kanyang banal na paningin sa babae. Habang sumisigaw ang nakababatang si Xiaoyu, lumitaw ang isang kulay ubeng bola sa paligid niya. Pagkatapos ay nag-transform ang babae bilang isang napakagandang gintong espada, at agad na inanunsyo ng sistema na matagumpay ang kontrata. Lumutang sa hangin ang armas habang humahanga ang binata sa talim, namamangha sa kanyang nakikita. Kasunod nito, nakumpirma na ang ugnayan nilang dalawa ay yares na antas, na nagpaiwan sa lahat ng mga nanonood na walang masabi sa ganitong pagpapakita ng kapangyarihan. Makalipas ang ilang sandali, bumalik si Xiaoyu sa anyong tao, at nagmamadaling yinakap ang ating bida, umiiyak ng husto dahil sa matinding emosyon. Sa sandaling ito, makikita natin na lumalayo ang maglolo mula sa karamihan. Patuloy sa pagrereklamo ang nakababatang si Xiaomi tungkol sa pamamahiya sa kanya ng ating bida, pero sinabi ng matanda na huwag niya itong intindihin. Nagpatuloy ang lolo at sinabing naghanda siya ng malupit na bitag para sa pagsubok kinabukasan para tuluyan ng maalis si Hanshan. Pero pagkatapos, tinanong ng matanda kung paano susuklian ng dalaga ang pabor na ito. Inakap ng dalaga ang lolo niya, natutuwa ng husto, at inanyayahan siyang maglaro ng video games sa bahay niya bilang pasasalamat. Sa seryosong mukha, sinabi ni Zhao Hu na pumapayag siya at magkakaroon sila ng isang magandang gabi. Ilang oras ang lumipas, lumabas sa media ang buong ulat tungkol sa mga paggising ng kapangyarihan ng mga estudyante at iba't ibang opinyon tungkol sa kaso ni Hanshan. Nakita nating si Zhao Hu ang tumitingin sa telepono habang tinutukso ang babaeng may pulang buhok. Tinanong ni Zhao Hu ang dalaga kung saan siya magaling at sumagot siya na magaling siya sa lahat ng bagay. Tuluyang nagtapos ang eksena kay Xiaomi na nakahandusay sa kama, sobrang pagod na pagod. Kinabukasan sa cafeteria, may nagsilbi ng pagkain sa kanyang plato. Ito ay ang ating bidang si Hanshan na kalmadong nananghalian kasama ang kanyang bagong partner. Pero tumatanggap ng iba't ibang batikos mula sa mga nasa paligid nila na ang tambalan daw nila ay hindi balance kung saan mayroong mahina at mayroong malakas. Nagsimulang humingi ng tawad si Xiaoyu Wei dahil pinagdaanan ng ating bida ang ganitong nakakahiyang sitwasyon, ngunit kinomfort siya ng binata at sumagot na hindi siya dapat laging humihingi ng tawad. Bukod dito, pinaalalahanan siya ni Hanshan na ang pag-alala lang sa almusal ang dapat niyang isipin. Kung hindi, mahuhuli sila sa ebalwasyon ngayong araw. Bigla na lang may tumawag kay Hanshan, at mabilis siyang lumingon para tingnan kung sino ito. Natuklasan niyang isang binata ito na nagngangalang Wang Lumao, na kumuha sa pansin ng ating bida at nagsimulang magyabang, na kinukwestiyon kung talagang ganoon ba kalakas si Hanshan. Pero hindi man lang pinansin ng ating bida ang pagmamayabang, at tinanong lang kung sino ba ang binatang iyon. Nagpakilala si Wang Lumao, sinabing siya ang bagong partner ni Xiao Mei at pinatunayang kasingyabang rin siya nito. Sumunod, ginawa ng birong laro ng ating bida ang pangalan ng binata, na ikinagalit ng husto ni Wang Lumao. Hinawakan sa braso ng babaeng may pulang buhok na si Xiao Mei, na ngayoy kasama ng bagong lalaking ito, at sinabing huwag pansinin si Hanshan. Tinawag niya ang ating bida na isang talunan at sinabing malapit na siyang mapaalis sa akademya. Habang tumalikod ang dalawa at umalis, nilinaw ni Wang Lumao na hindi pa ito ang katapusan.
Lumipat ang eksena sa isang malaking arena. Doon, idineklara ng tagapagsalita sa lahat ng naroon na malapit nang magsimula ang pagsusulit, na ipinapaliwanag na may ilang yugto ang pagsubok at ang pagpasa sa kahit isa man lang ay itinuturing ng tagumpay. Hindi masyadong siksikan ang lugar, pero kahit ganun, tinawag ng evaluator ang unang pares na binubuo ni Xiaomi at Wang Lumao. Humakbang paharap ang babaeng may pulang buhok at ang bago niyang kapareha. Nakatayo sa harap ng tarangkahan, tiwala silang mananalo sila. Nang tuluyang bumukas ang tarangkahan, isang nakakatakot na kuko ang lumabas mula sa loob. Pagkatapos, isang higanting insekto na difficulty 7 ang lumitaw sa arena, punong-puno ng mga binti at napakapangit ng anyo. Maya-maya, idineklara ng binata na oras na para simulan ang laban. Naging isang sibat ang babae at hinarap ni Wang Lumao ang nilalang. Marahas na umatake ang halimaw, ngunit muntik nang hindi makailag ang binata at agad naghanda para gumanti. Malakas na inatake ni Wang Lumao ang kalaban. Nagsimulang bumaon ang talim ng sibat sa nilalang, pero hindi nito natusok ang matigas nitong baluti. Tumalon pataas ang binata at sinabing susubukan niya ulit umatake. Sa matinding galit, dumiretso siya sa nilalang at nagawang tusukin ang halimaw na umungal ng malakas sa sakit. Ang atake ay nag-iwan ng malaking butas sa dibdib ng nilalang. Agad na pinuri ng mga manonood ang rank skill, bilib sa kakayahan nilang tusukin ang matigas na katawan ng insekto. Mula sa isang screen, makikita ang halimaw na nakahandusay sa lupa, tuluyan ng tinapos ng dalawa. Sa isang pribadong kwarto, malayo sa mga tao, nanonood ang isang grupo ng mga organizer sa laban, sinusuri ang ipinakita ng mga estudyante. Binigyang diin ni Wei Qing, ang pinuno ng isa district, na hindi naging epektibo ang laban ng dalawa sa isang low-level na halimaw, kaya nakakadismaya ang resulta. Pero agad pagkatapos, nakatanggap ng batok sa ulo si Wei Qing mula kay Master Li dahil sa pagsasalita ng walang kwenta at pagsuway sa utos niya. Nagbigay ng detalyadong pagsusuri sa laban ang pinuno ng dalawa ni district na si Lin Jingsuan, at ipinaliwanag kung bakit dapat ay natapos ng dalawa ang laban sa isang atake lang. Napansin niya na magulo ang buhay ng spirit contract, na siya namang nakakasagabal sa dalawa habang nasa laban. Bumalik sa arena, malakas na inanunsyo ng announcer na nakapasa ang dalawa sa stage. Binasag ang isang historical record dahil nakarating sila sa level 6 ng akademya. Samantala, binatikos ng mga manonood si Han dahil sa pagtanggi niya sa babaeng may pulang buhok na level, dahil mas magiging malakas pa sana ito kaysa kay Xiaoyu pagdating sa kanyang stats. Sinabi ng evaluator na tatawagin na niya ang susunod na pares sa arena. Ang susunod na pares ay ang ating bida at ang kanyang kapareha. Nakatayo sila sa harap ng isang malaking tarangkahan, pero biglang napansin ng bida na may kakaiba sa paligid. Pagkatapak nila sa battlefield, 1-0 higanting level 1 na halimaw ang sabay-sabay na sumugod para umatake sa kanila. Nagulat ang ating bida sa dami ng mga kalaban dahil dapat ay isa lang itong low-rank na pagsubok. Pinagtawanan ng mga tao sa arena ang bida at sinabing masyado siyang mayabang sa pagpili ng ganoong kababang level na kapareha. Ipinaliwanag ng announcer sa mga manonood na ang hirap ng pagsubok ay nakabase sa ranggo ng mga estudyante, pero kalaunan ay napatunayang isa itong malaking kasinungalingan. Nabulgar na sa totoo lang, sinuhulan ng lolo ng babaeng may pulang buhok ang announcer para matalo ang bida, umaasang mapapahiya ng tuluyan si Han sa harap ng lahat. Inisip ng announcer sa sarili niya na hindi sana ganoon inasal ng bida natin kahapon dahil nakabangga siya ng taong hindi niya dapat kinalaban. Sa pagkakataong ito, palapit na ang laban habang mabagsik na sumusugod ang mga halimaw laban sa ating pares. At sa gitna ng matinding gulo sa laban, naging isang kumikinang na gintong espada ang babae na naglalabas ng napakalakas na enerhiya. Gamit ng ating bida ang sandata ng buong husay at sa isang mabilis at eksaktong galaw, tinalo niya ang lahat ng 1-0 halimaw ng sabay-sabay. Napanood ng ilang tao sa arena ang kahanga-hangang ginawa niya at hindi sila makapaniwala na rank ilang talaga ang babae. Sa observation room, humanga rin ang mga organizer sa lakas ng dalawa, sobrang nagulat sila sa kakapanood lang nila sa mga screen. Sobra ang paghanga ng pinuno ng isa district, napakomento pa siya na tinapos ng dalawa ang mga halimaw sa loob lang ng 1 segundo, habang siya noon ay inabot ng 30 segundo para magawa ito. Nagkomento si Lin Jingsuan na mukhang hindi sapat ang mga patakaran ng pagsubok para sa dalawang iyon, kahit pa sa sobrang lakas ng bida natin. Sinabi ng isang matapang na lalaki sa loob ng kwarto na sinadya ang pagbabago ng hirap para hindi masayang ng mga estudyante ang kanilang talento. Pero sa kaibuturan ng puso niya, kahit siya ay hindi makapaniwala sa ginawa ng dalawa sa arena. Malalim na nag-iisip, tinatanong niya sa sarili kung paano ito nakamit ng dalawa, at naisip na baka 20 halimaw ang mas makatuwirang bilang para tuluyan na silang matalo. Sinabi ni Wei Qing na ang pagdagdag ng pressure ay napakamakatuwiran para sa kanya, dahil siya mismo ay nakaharap na rin sa ganoong level ng hirap noong mga panahong nag-ensayo siya. Sumang-ayon ang pinakamatandang lalaki sa kwarto sa ideyang iyon, dahil gusto niyang makita kung hanggang saan aabot ang determinasyon at limitasyon ng dalawa.
Para subukin ang limitasyon ng dalawa, nagpakawala ang mga organizer ng 20 halimaw sa arena ng sabay-sabay. Iginagalaw ng bida natin ang mga kamay niya habang relax na nagkokomento tungkol sa isang kanta at kung saan niya pwedeng mahanap ang kanyang soulmate. Isang malaking vortex ang nabuo sa likuran ni Hanshan at lumutang sa harap niya ang gintong espada. Isang asul na alon ang lumabas mula sa kanilang pwesto at dumiretso papunta sa kisam, inatake ang lahat ng halimaw sa paligid. Pagkatapos ay nagsimulang bumagsak sa lupa ang mga nilalang, lubusan ng natalo. Kabalintunaan man, nagtanong pa ang bida natin kung iyon na lang ba ang kaya nila, na parang simpleng ensayo lang ito para sa kanya. Dahil dito, naisip ng mga manonood na sadyang napakayabang ng binata. Ang organizer din na yon, si Wei King, ay muling humanga sa naging resulta. At ngayon, nagpasya siyang gusto niya ang dalawang iyon sa kanyang team sa lalong madaling panahon. Lumitaw si Yayi, ang pinuno ng 3 Ray District, at sinabing ang pagpapadala sa ganoong walang karanasan na pares sa frontlines ng battlefield ay hindi magiging maganda. Dahil dito, nagsimulang magtalo-talo ang mga organizer kung sino ang kukuha sa pares ni Hanshan at Xiaoyue dahil desperado silang magkaroon ng mahuhusay na dagdag na tao sa kanilang mga team. Kalaunan, nagkomento si Shen Jeki, ang pinuno ng 4 Yi District, na walang anumang lugar doon ang maganda para sa pares. Sinabi niya na ang pinakamagandang gawin ay ipadala sila para mag-explore sa ilang ruins sa sarili niyang distrito. Nakakatawa na lang na humarap ang dalawang pinuno sa may pulang buhok na si Shen Jeki at sinabihan siyang manahimik. Pero sumingit ang matandang lalaki na pinuno ng kwarto para pigilan ang gulo. Sinabi niya na kulang pa rin ang mga nakita nila kaya napagpasyahan niyang subukin ulit ang mga kabataan, pero ngayon ay sa pinakamahirap na level na pwede. Sa likuran ng parehong kwarto, nakita namin ang lolo ni Xiaomi na may pulang buhok na naging tuwang-tuwa sa desisyon ng organizer, napapaisip kung paano makakaraos dito si Hanshan. Pagbalik sa arena, sa mismong gitna nito, may isang higanting tarangkahan at may isang karakter na nakatayo sa harap nito. Muling nagkomento ang corrupt na evaluator na ayon sa naging desisyon ng mga nakatataas, itataas ang antas ng hirap sa pinakamataas na level nito. Sa difficulty level 3, 10 second level na butiki ang lumitaw sa battlefield kasama ang isa 0 Thunderbird. Agad natakot ang mga manonood sa nakita nila. Dahil sa pambihirang sabayang atake at depensa ng mga halimaw na yon, hindi magiging madali para kaninuman na harapin ang ganoong level ng hirap. Gayunpaman, nagkomento ang bida nating si Hanshan na ngayon, magkakaroon na talaga siya ng sapat na hamon, kaya na niyang makipaglaban ng seryoso. Habang pinapanood ang lahat mula sa mga manonood, sinabi ni Wang Lumao na napakayabang ng batang si Hanshan. Mabilis na sumugod ang mga nilalang patungo sa bida. Sabay-sabay na naglabas ng nakakatakot na unggol ang mga Thunderbird. Gayunpaman, hindi man lang natinag ang bida natin. Gamit ang kanyang gintong espada, nagsumon si Hanshan ng maraming spiritual soldiers para lumaban sa kanyang tabi. Habang sumusugod ang mga sundalo, isinigaw nilang tatapusin nila ang lahat ng halimaw ng sabay-sabay at matagumpay nilang naatake ang mga butiki. Pero para mas lalong lumala ang sitwasyon, nagpakawala ng mapanirang electric rays ang mga Thunderbird kaya nauwi sa pagkawala ng mga spiritual warriors. Nang malapit na siyang tamaan ng mga rays, dumiretso ang bida natin sa gitna ng mga kalaban na naglalabas ng napakalakas na orange aura. Tumalon si Hanshan papunta sa mga nilalang, iniwang mangha ang lahat ng manonood dahil sa katapangan ng binata. Pagbagsak ng may estilo at mahigpit na hawak ang kanyang espadang si Xiaoyue, nakita namin na tuluyan siyang napalibutan ng mga butiki at mga Thunderbird. Pagkatapos ay sumigaw si Hanshan, at inactivate niya ang kanyang rupture formation, at tumilapon ang lahat ng mga nilalang dahil sa impact nito. Agad-agad matapos noon, bumagsak mula sa langit ang lahat ng halimaw na tuluyan ng natalo, at ipinakita nito sa buong arena ang malahalimaw na lakas ng bida. Habang pinapanood ng mabuti ang lahat, napaisip si Wang Lumao kung gaano pa kaya karaming lakas ang natatago kay Hanshan. Sa observation room, halos hindi makapaniwala ang mga district leader sa nasaksihan nila habang tinapos ng dalawa ang lahat ng nilalang sa loob lamang ng 2 atake. Naisip ng matandang master sa sulok ng kwarto na ang babaeng si Xiaoyue, sa tabi ng bida, ay labis na nagpalakas ng kanyang mga kakayahan sa laban. Agad namang tinawag ng matandang master ang kanyang butler. Dumating ang lalaki sa tabi ng kanyang master sa sobrang bilis, at ipinakita niya ang kanyang lubos na katapatan. Tinanong ng utusan kung ano ang ipapagawa sa kanya sa oras na yon, at sinabi ng propesor na utusan niyang gamitin ang espesyal na kakayahan ng butler para malaman ang tunay na lakas ng batang si Hanshan. Sinabi ng butler na sinubukan na niya ito kanina noong trial, pero wala siyang nabasa kahit ano mula sa kanya. Tinapos ng utusan ang kanyang paliwanag at sinabing marahil katulad din ito ng misteryosong kaso ng batang si Ling Zhen. Hindi makapaniwala sa impormasyon, lumingon ang master, at nagtanong kung nagkamali ba sa pagbasa ang evaluation crystal dahil sa malahalimaw na lakas ng batang si Xiaoyu. Sumagot ang butler na isa nga iyong posibilidad, pero para kay Master Shutong ang buong sitwasyon ay napakakakaiba.
Sinabi ng matanda na kailangang magkita sina Ling Zhen at Hans Han sa lalong madaling panahon. Pero may isa pang katanungan na labis na gumugulo sa isip ng propesor, na tinanong ang utusan kung ano ang pangalan ng spiritual talent ng kontrata sa pagitan ng dalawang bata. Napakaseryosong ipinaalam ng butler sa kanyang master na ang kanilang talent ay tinatawag na siya ng stripod. Pagkatapos ay bumalik ang eksena sa bida natin sa arena, at tinanong ng evaluator kung sigurado ba si Hans Han na ipagpapatuloy niya ang susunod na hamon. Nang walang pag-aalinlangan kahit isang segundo, sumagot ang binata na handa siya. Bigla na lang lumitaw ang isang level 4 na grupo ng kalaban sa arena, na lumabas mula sa portal at galit na umuungol. Sumugod sa ating bida ang isang higanteng alupihan, pero madaling naiwasan ni Hans Han ang nakamamatay na atake nito. Matapos iyon, nagsimulang maglabas ang binata ng napakalakas na musical power gamit ang kanyang magic sword na Xiaoyu. Sa mabilis na galaw, walang awang tinapos ng bida ang lahat ng nilalang sa kanyang harapan. Kahit pa ganoon, marami pa ring halimaw ang patuloy na naglalabasan mula sa portal ng walang tigil. Pero nagpasya si Hans Han na titignan niya kung hanggang saan pa maipapakita ng hamong ito ang maximum level niya. Pagkatapos ay gumawa siya ng buhawi gamit ang kapangyarihan niya, tinangay ang lahat ng madaanan nito. Kalaunan, nagtagumpay ang binata laban sa mga halimaw at nagpatuloy pa siya sa mga hamon diretsyo hanggang level 9. Pagkatapos ng labanan, nagkalat sa paligid ni Han Jin ang lahat ng mga nilalang, na lubos na natalo ng nakakagimbal na kapangyarihan ng binata. Nang sandaling iyon, sinabi ng tagasuri na umabot na si Hans Han sa ikasyam na antas kaya maaari na niyang itigil ang pagsusulit doon. Ngunit nakakabilib ng ihayag ng bida na gusto pa niyang magpatuloy sa ikasampung hirap. Ang desisyong ito ay nag-iwan sa nakasalaming tagasuri na lubos na hindi makapaniwala sa kanyang narinig. Sa paligid, inakala ng mga manonood na imposible ito dahil kapapukaw pa lang ni Hans Han sa kanyang kapangyarihan at gusto na niyang hamunin ang antas na hindi pa nakikita sa akademya. Pagkatapos ay napunta ang eksena sa pinuno ng unang distrito na si Wei Qing. Sinabi niya na siya mismo ay hanggang sa ikasyam na antas lang ang naabot noong nasa rurok siya ng kanyang lakas. Lumitaw ang isang video transmission, inaalala ang panahon kung kailan naabot ng pinunong si Wei Qing ang pambihirang tagumpay na ito. Kung mananalo ang ating bida sa ikasampung round, babasagin niya ang isang makasaysayang record sa buong akademya. Naging dahilan ito para magpaligsahan ang mga pinuno ng una at ikalawang distrito, na nagnanais na makuha ang bukod-tanging talentong iyon para sa kani-kanilang mga koponan. Maingat na ibinaba ni Lin Jingxuan ang kanyang salamin, naghahandang ipaglaban ang pagkuha sa binata. Pagkatapos ay nagsimulang maglabas ng lilang aura si Lin Jingxuan, at malakas na sinabing walang makakapigil sa kanila na ayusin ang hidwaang ito sa pamamagitan ng isang labanan ngayon din. Pagbalik sa arena, inihayag ng puting buhok na tagasuri na hindi niya pipigilan ang bida sa pagpapatuloy, ngunit nagbabala na sa kanyang kasalukuyang matinding pagod ay hindi mananalo si Hans Han. Humingi naman ang ating bida ng sandaling oras para makabawi ng lakas. Naintindihan ng tagasuri ang hiling, pero nagbabala siya na ayon sa mga patakaran ng laban ay hindi pwedeng lumampas sa 5 minuto ang pahingang ito. Sinapawan ng binata ang tagasuri at sinabing kailangan lang niya ng katumbas ng isang kanta para makapagpahinga. Agad-agad na nagsimula ang napakabilis na paggaling ni Han Jin, na nag-iwan sa lahat ng nasa mga upuan na tulalang-tulala. Dahil dito ay natanto ng mga manonood na kahit sobrang magkaiba ang bida at ang kanyang espadang Xiaoyu sa antas ng kanilang paggising, sadyang hindi kapani-paniwala ang kanilang pagtutulungan. Pagbalik sa opisina, patuloy na umiinit ang sagupaan ng mga pinuno ng distrito para makita kung sino ang makakakuha sa magkaparehang estudyante. Sa sulok ng silid, may malakas na umubo para magpapansin sa gitna ng lahat ng kaguluhang iyon. Ito ay si Liu Jingchun, ang pinuno ng ikalimang distrito. Kinuwestiyon niya kung gagamitin ba talaga ng iba ang binata sa labanan, kahit na napakahusay ni Hans Han sa pagpapagaling ng mga sugat at paghigop ng enerhiya. Tiningnan ni na Wei Qing at Lin Jingchun si Liu Jingchun, at tinanong kung gusto rin ba nitong makipag-agawan para sa may potensyal na estudyanteng iyon. Sumagot si Liu na dahil malaki ang mababawas ng binata sa bilang ng mga namamatay sa larangan ng digmaan. Ngunit mabilis na pinigilan ang pinuno ng ikalimang distrito ng dalawang dalubhasang iyon na nagkasundong hinding-hindi ito maaaring mangyari. Nang mag-umpisa na sana ang pisikal na pag-aaway, namagitan si Professor Lee sa diskusyon para linawin ang isang bagay sa lahat ng naroroon. Ipinaliwanag ng dalubhasa na ang 8 distrito ay may kanya-kanya ng nakatakdang mabuti na mga responsibilidad at kontribusyon. Nakatuon ang unang distrito sa mga malalaking labanan. Namamahala sa diskarte ang ikalawa. Gumagalaw ang ikatlo sa pagpapalawak ng teritoryo, at nakatuon ang ikaapat sa paggalugad at pangangalap ng impormasyon. Pagkatapos ay responsable sa pagpapagaling ang ikalimang distrito. Nagtatrabaho ang ika-6 sa pagmamatsyag. Nilalakbay naman ng ikapito ang mga karagatan. At ang huling distrito ang namamahala sa mga palihim na operasyon. Sama-sama, binuo ng 8 distrito ang malaking haligi ng Daxia at napanatili ang kaayusan sa buong mundo.
Inamin din ni Professor Lee na madalas niyang naisip na magtatag ng ika-9 na distrito, pero hindi niya ito kailanman tinuloy. Sunod na pinakita sa eksena ang isang higanting nilalang na malakas na umaatungal sa di kalayuan sa gitna ng makapal na usok. Zerg ang pangalan ng nilalang, isang level 3 na halimaw na kilala ng lahat bilang ang nag-aapoy na halimaw. Ipinaliwanag ni Professor Lee na kung makakatagal ang binata ng 3 minuto sa pakikipaglaban sa halimaw, ituturing na ganap na tagumpay ang ika-10 round. Bigla na lang nagpakawala ng napakalakas na atungal ang nag-aapoy na halimaw. Ang shockwave mula sa atungal na ito ay yumanig sa buong arena, kaya tumilapon ang ilang mga nakatayo doon. Sa gitna ng mga manonood, nagsimulang magtaka ang mga tao kung bakit nakatayo lang doon ang binata, at gusto pa ng direktang pakikipaglaban sa ganoong kapanganib na halimaw. Nang mismong sandaling iyon, ipinakita ang isang nakatutuwang eksena sa pagitan ni Hans Han at Xiao Yuwei. Tinanong ng ating bida ang kanyang espada kung handa na ba ito sa mga paparating pa. Nang walang pag-aalinlangan, matapang na sumugod si Hans Han papunta sa higanting halimaw, na handa na rin silang durugin gamit ang buong lakas nito. Ngunit agad na gumanti ang Zerg nilalang, binuka ang malaking bibig nito, at nagpakawala ng malaking bola ng apoy na direktang tumagos sa hangin papunta sa binata. Muntik nang hindi makaiwas ang ating bida sa nakamamatay na atake na yon, at mabilis na itinagilid ang katawan sa huling segundo. Eksakto sa likuran ni Hanjin, isang malaking pagsabog ang yumanig sa arena na dulot ng nakapipinsalang epekto ng ataking apoy ng nilalang. Sinamantala ni Hanjin ang maliit na pagkakataong ito, at itinuon ang lahat ng kanyang mana sa kanyang espada. Inihahanda ang kanyang kapangyarihan para sa isang malakas na ganting atake. Nang walang inaksayang oras, tumalon ang binata at lumutang ng kaunti sa lupa, at malakas na sumigaw para tipunin ang lahat ng kapangyarihan sa paligid niya. Sobrang daming kapangyarihan ang lumalabas sa kanya, kaya hinablot ng malakas na ihip ng hangin ang peluka ng isang kalbong lalaki sa mga manonood. Kahit ang mga kalapit na babae ay hindi nakataka sa matinding presyon ng ganoong kapangyarihan, at kailangan nilang kumapit ng mahigpit para hindi tangay ng hangin. Gamit ang lahat ng naipong kapangyarihan na yon, nagpakawala si Hanjin ng matinding ataking hangin na direkta sa dambuhalang halimaw. Agad-agad, isang higanting buhawi ang namuo sa harapan niya, umiikot ng mabilis at sobrang mabagsik. Nagsimulang maramdaman ng halimaw na Zerg ang labis na lakas ng ataking hangin na yon at kalaunan ay natantong hindi ito makakatagal ng matagal. Pagkatapos ay naiwan na lang sa atin ang nakakabilib na tanawin kung saan inihagis ng mataas sa ere ang Zerg na umiikot na parang isang basahan. Habang lumilipad ito ng walang kontrol, nagpakawala ng huling atungal ng kawalan ng pag-asa ang nag-aapoy na halimaw bago ang hindi maiiwasang katapusan nito. Pagkaraan ng ilang saglit, ganap na nadurog ang higanting halimaw ng nakakagimbal na lakas ng hangin, at maliliit na labi na lang ang naiwang lumilipad sa himpapawid. Sa bahagi ng mga manonood, nakatingin lang ang mga usisero, lubos na hangang-hanga sa labis na kapangyarihan nakakapakita lang ng binata sa pagkumpleto sa ganoong kabaliw na hamon. Kahit namamatay sa inggit, ang pulang buhok na si Xiaomi at ang kanyang bagong kapareha na si Wang Lumao ay kitang-kitang humangarin sa ipinakita ng bida. Pagkatapos ng atake, napaisip mismo si Hans Han na siguradong magdudulot ng malalang epekto sa kanyang katawan sa hinaharap ang pagpapanatili ng ganito kataas na antas ng hamon. Biglang nagsimulang madistort ang virtual na mundo sa paligid ng bida, na naghuhudyat ng opisyal na pagtatapos ng simulation ng labanang iyon. Sa mismong sandaling iyon, lumitaw sa eksena ang isang misteryosong lalaki, sinasabing labis siyang natutuwa na naipasa ni Hans Han ang buong hamon at nakatawid sa susunod na yugto. Nang magtanong ang binata kung sino ang estranghero, mahinahong ipinakilala ng lalaki ang kanyang sarili bilang si Lin Jingxuan at sinabing isa siyang napakahalagang tao sa rehiyong iyon. Ipinaliwanag ng misteryosong lalaki na responsable siya sa isa sa mga distrito at walang pasikot-sikot na nagtanong sa binata ng isang direkta at hindi komportableng katanungan. Gustong malaman ni Lin Jingxuan kung sino ang mananalo sa digmaan at sinabi ni Hans Han na maaaring manalo ang mga Zerg, pero hinding-hindi matatalo ang mga tao. Direktang sumagot ang binata na lalaban siya para pigilan iyon kahit ano pa ang mangyari upang ang lahat ay mamuhay ng payapa at masagana. Sa pagkarinig sa tapat na sagot na ito, isang taong malapit sa dalawa ang nagsimulang masiglang pumalakpak sa binata. Ito ay isang matandang lalaki na lumapit at nagtanong kung gusto ba siyang maging disipulo ng binata, habang ipinakilala siya ni Lin Jingxuan bilang si Master Li. Pagkakita pa lang sa kanya, agad natanto ng bida na ito ang sikat at nirerespetong si Li Shutong, ang pinuno ng pinakamakapangyarihang pamilya ng Daxia. Mabilis nating nasilayan ang kwento ng matanda mula sa 100 taon na ang nakalilipas noong nagkaisa ang 3 emperador ng Zerg para wasakin ang Daxia. Subalit sa pinakamaselang yugto ng digmaang iyon, mag-isang kinalaban ni Li Shutong ang 3 halimaw, pinaslang ang mga ito at iniligtas ang Daxia sa ganap na pagkawasak. Pagbalik sa kasalukuyan, tinanong ni Hans Han ang dalubhasa kung totoo nga bang gusto siyang maging disipulo nito at tiniyak ni Li Shutong na gusto nga niya. Pagkatapos, magalang siyang binati ni Hans Han,
lubos na nagpapasalamat para sa hindi inaasahang karangalang ito na sanay ng isang buhay na alamat. Sa lahat ng mga estudyanteng naroroon, ang binata ang may pinakatugmang kakayahan para sa matataas na pamantayan ng matanda sa pagsasanay. Gayunpaman, dahil ito ang unang pagkakataon na nagkita sila bilang guro at disipulo, isang singsing lang ang ibinigay na regalo sa kanya ni Li Shutong. Sa katunayan, isa itong espesyal na gamit na nagsisilbing imbakan na hinubog mula sa mga buto ng isang emperador ng Zerg na napatay ng matanda maraming taon na ang nakalilipas. Bukod pa rito, sinabi ng matandang guro na ang singsing ay nagtataglay ng nakamamatay at mapaminsalang aura na nagbibigay babala sa ating bida na mag-ingat sa bago niyang nakuha. Sa kabilang banda, isa itong gamit na nakakatakot para sa mga mababang antas ng Zerg, ngunit nakakapukaw naman ito ng pagka-agresibo sa mga mas mataas na antas ng Zerg laban sa gumagamit. Nagbabala siya na kung nanaisin ng binata ay hindi na niya ito kailangang gamitin, pero buong katiyakang sinabi ng ating bida na tanggap niya ang panganib at gusto niyang itago ang singsing. Sa hindi direktang paraan, sinabi ng guro na masaya siyang hindi duwag ang kanyang bagong disipulo habang mapangot siyang sumulyap sa nakasalaming tagasuri. Pagkatapos, binati ng bagong guro ang estudyanteng si Hanzhan at ang kanyang kaparehang si Xiaoyue para sa kanilang napakahusay na ipinakita sa pagsusulit at inanyayahan silang kumain. Pagkatapos noon, dumiretso sila sa isang restaurant para ipagdiwang ang malaking tagumpay sa arena at ang pagtanggap sa bagong disipulo. Pagdating nila, inihayag ni Master Li Shutong na nag-imbita siya ng ilang mahahalagang tao para sumali sa kanila upang mas makilala pa ng dalawa ang mga kilalang tao. Pagkatapos ay formal na ipinakilala ni Lin Jingsuan ang kanyang sarili sa magkapareha at isiniwalat na siya ang namamahala sa battle zone ng ikalawang distrito. Kasunod nito, nalaman nila na ang lahat ng nandito ay mga kapatid sa labanan. Si Ali mula sa ikatlong distrito, si Shen Jeki mula sa ika-4, at panghuli si Liu Jinchun mula sa ika-5 distrito. Buong pagpapakumbabang nagpasalamat ang ating bida sa lahat ng pumunta, pero sinabi ng makintab ang buhok at mapulang buhok na pinuno na hindi na kailangan pang magpasalamat dahil para na silang pamilya. Sa kasamaang palad, may ilan na hindi nakapunta sa hapunan, tulad ng pinuno ng ika-6 na distrito na nagbabantay sa hangganan at ang pinuno ng ika-7 na nasa labas ng bansa. Ngunit nang magsasalita na sila tungkol sa pinuno ng ika-8 distrito, isang hindi inaasahang pangyayari ang naganap. Nakakagulat na bigla na lang sumulpot sa restaurant ang ika-8 pinuno at sinabing medyo nahuli lang siya, ngunit nagbabala na hindi siya magtatagal. Mabilis niyang inabot ang kanyang contact number sakaling malagay ang ating bida sa bingit ng kamatayan, ngunit nagbilin na isang beses lang iyon magagamit ni Hanzhan. At kung gaano kabilis siyang dumating ay ganoon din kabilis naglaho ang lalaki sa eksena na parang kidlat, na nag-iwan sa lahat ng pagkamangha sa kanyang bilis. Naiwan si Hanzhan na lubos na hangang-hanga sa natatangi at misteryosong pagkatao ng ika-8 pinuno. Sa sandaling iyon, inabutan ni Lin Jingsuan ang binata ng isang kahon na naglalaman ng mga regalo mula sa kanya at sa kanyang mga kapatid, puno ng iba't ibang materyales, damit, at mga teknik para tulungan ang dalawa. Tuwang-tuwa ang ating bida at taos-pusong nagpasalamat sa mga pinuno ng distrito para sa kanilang mapagbigay na regalo. Ngunit ang masayang pagdiriwang ay nasira nang pumasok sa restaurant ang isang matabang matandang babae at sumisigaw na kumakain daw sila roon nang wala siya. Laking gulat at matinding hiya ni Xiaoyue nang mapagtantong sarili niyang tiyahin ang gumagawa ng ganoong eksena sa publiko. Walang modong sinabi ng matandang babae na sa bahay lang daw madalas kumain ang dalagita at inakusahan itong sumusubok na tumakas para magsaya ngayong napukaw na ang kanyang kapangyarihan. Gayunpaman, nang hindi man lang hinayaang magpaliwanag ang dalaga, galit na sumugod ang babae at sinubukang sampalin sa mukha si Xiaoyue sa harap ng lahat. Ngunit bago pa man tumama ang suntok, mabilis na kumilos ang bida natin at mahigpit na hinawakan ang braso ng matanda upang pigilan ang pag-atake. Walang pag-aatubili, pabalang na binawi ng tiyahin ang kanyang braso at sinigawan ang binata na bitawan siya agad at huwag makialam sa kanyang buhay. Pasigaw na iginiit ng matanda na gusto lang manipulahin ng batang si Hanzhan ang dalaga gamit ang kapangyarihan nito at humingi siya ng pera, sabay sabing malaki ang ginastos niya sa pagpapalaki sa dalaga. Sobrang nagalit si Xiaoyue sa buong sitwasyon at sa kakapalan ng mukha ng babae na gumawa ng eskandalo sa loob ng restaurant. Biglang nag-init ang ulo ng dalaga, sumigaw na tama na at hindi na niya kayang makinig pa sa mga walang kwentang sinasabi nito. Pero mas bastos pa ring idineklara ng matanda na sumusobra na ang dalaga at napakawalang modo nito na nakakatawa dahil siya naman ang nagpalaki dito. Sa pagpapatuloy ng kanyang eskandalo, sumigaw siya na madidismaya ang tito mula sa 4 district sa kawalang modo ng pamangkin nito habang pinagbabantaan ang lahat ng naroroon. Nagpalitan ang naguguluhang tingin ang mga pinuno sa mesa at nagtanong kung sino ba itong tito mula sa 4 district na paulit-ulit na binabanggit ng babae. Sa sobrang kawalan ng modo, sumigaw ang matanda, tinatanong kung sino ba sa akala ng binatang iyon ang sarili niya para hawakan ang kanyang braso.
Dinuro pa niya si Master Li Shutong na may pagmamalaking nagtanong kung siya ba ang lolo ng bida na magbabayad ng bill. Nagbabala ang matanda na kung talagang gusto niyang kunin ang dalawa, kailangan niyang magbayad ng ginto, bahay, at sasakyan, at nagbanta pa siyang tatawagin ang kanyang mga kamag-anak mula sa 3 Li, 4 Yi, at 5 Li districts para ayusin ang sitwasyon. Sa pagkaubos ng pasensya sa ganitong kabaliwan, inutusan ng matandang master ang mga pinuno na mabilis na kumilos at patahimikin ang baliw na babaeng ito. Sa labis na pagkataranta, nagsimulang tumawag ang mga binata, gustong malaman kung paano nakapasok ang babaeng ito sa kanilang mga distrito dahil sa mga gwardiya. Nagbanta muli ang matanda na sinabing wala siyang kinatatakutan doon dahil marami siyang makapangyarihang kakilala na haharap sa kanila. Sa mismong pagkakataong iyon, malakas na tumunog ang telepono ng babae na pumigil sa kanyang nakakahiyang pagsabog sa gitna ng restaurant. Nang sagutin niya ang tawag, nakatanggap siya ng matinding panenermon mula sa nasa kabilang linya na nagsabing simula sa araw na ito, hindi na magkamag-anak ang kanilang mga pamilya. Ngayon, na may malamig na ngiti sa kanyang mukha, tinanong ni Master Li kung nasaan na ang mga makapangyarihang kakilala niya na sinasabi niyang haharap sa kanila. Sa kabilang linya, nagbabala si Tito New na huwag siyang idamay sa gulong ito at sinabihan ang babae na layuan na ang dalawa dahil pinoprotektahan ng magagaling na pinuno sina Han Zhan at Xiao Yue. Sa sobrang pagkabigla, nahulog ang telepono sa sahig kasama ang tiyahin na natumba, lubos na hindi makapaniwala sa kanyang narinig. Wala nang kawala at saksi sa buong kabuluhan, mabilis na kumilos ang mga security guard ng restaurant at sa pilitang pinalabas ang babae habang patuloy siyang gumagawa ng eksena sa sahig at sa harap ng maraming tao. Si Master Li, na ubos ang pasensya sa mga sigawan, ay nagpakawala ng isang atake ng pressure laban sa babae na walang nagawa kundi sumigaw sa desperasyon habang kinakaladkad palabas. Pagkatapos ng nakakahiyang pangyayaring ito, humingi ng tawad si Xiao Yue sa lahat, baka sa mukha ang hiya at lungkot dahil sa hindi katanggap-tanggap na inasal ng kanyang tiyahin. Ngunit pinatahan ni Master Li Shutong ang dalaga, na sinabing dahil wala na siyang mga magulang, sila na ngayon ang magiging bagong pamilya niya. Si Han Zhan, ang kanyang mga kapatid sa laban, at ang kanyang bagong lolo Li. Inimbitahan ang dalaga at ang bida natin na tumira kasama niya, at tinanggap naman ng dalaga ang imbitasyon habang lumuluha sa sobrang emosyon. Pakiramdam niya'y malugod siyang tinanggap sa unang pagkakataon pagkalipas ng mahabang panahon, gumaan ang paligid, at sumang-ayon sila na hindi na kailangan ng formalidad. Kaya't umayos na ang lahat para kumain ngayong tapos na ang kabuluhan. Pagkatapos, ang master, na laging maalalahanin, ay nagsimulang turuan ang dalawa kung paano kainin ang mamahaling ulam, at ikinumpara ito sa iba't ibang uri ng mga mangangaso. Tinanong naman ng bida natin kung anong uri ng pagkain siya, luto, hinay-hinay na inihaw, o binanlian. Sumagot ang matanda na hindi niya alam dahil bawat isa ay may kanya-kanyang landas. Napaisip ng malalim ang binata dahil dito. Biglang napansin ng matanda na nawala na ang pagkain niya. Nakita natin na kinuha na ng batang si Xiao Yue ang pagkain para sa kanyang master, na si Han Zhan. Sobrang natuwa ang binata, sabay sabing magiging kamangha-mangha ang kanilang samahan kung magpapatuloy ito ng ganito. Kasunod nito, ipinaliwanag ni Lin Jingxuan na kung magpapahinga sila ng magkasama, ang partner ay maaaring magkaloob ng mahahalaga at natatanging kakayahan sa mga mataas na antas ng Spirit Masters. Isa sa mga lihim na kakayahang ito ay maaaring magkaroon ng dalawang magkaibang anyo ang mga Spirit Contract Partners. Isang anyong tao at isa pang nagkakatawang makapangyarihang sandata. Upang ipaliwanag ito, ikinuwento niya na ang mga asawa ng mga pinuno sa mga oras na ito ay matapang na lumalaban para sa kanila laban sa mga halimaw sa hangganan. Gayunpaman, binigyang diin ni Lin Jingxuan ang isang malisyosong detalye at ipinaliwanag na upang makalaban sila ng hiwalay tulad niyon, kailangan muna ng dalawa ng mas matinding pagiging matalik sa isa't isa upang patibayin ang ugnayan ng kontrata. Nang tanungin ang ating bida kung bakit siya pumili ng isang A-rank partner, ipinaliwanag niya ang kanyang espesyal na kakayahan at kung paano nagiging isang S-rank na may walang hanggang potensyal ang kontrata. Lubos na nagulat ang mga pinuno sa isiniwalat na ito, at nagtaka kung talagang umiiral ba ang ganoong pambihirang kakayahan dahil ito ang unang beses na nakarinig sila ng ganitong bagay. Ipinagpatuloy ng bida ang kanyang pagpapaliwanag na nagsasabing hinding-hindi siya pipili ng kahit sinong partner kung hindi lang din para ilabas ang ganoong kalakas na nakatagong kabanalan. Seryosong binalaan ng matandang master ng bida na huwag ipapaalam sa iba ang tungkol dito. Sa pag-iba ng usapan, ipinaalam ng mga pinuno ng rehiyon sa master na lumawak ng 20% ang teritoryo ng Great Xia laban sa mga Zerg. Pagkadinig nito, labis na natuwa ang matandang master at itinaas ang kanyang baso para makipag-toast sa grupo. Sa masayang pagtatapos ng hapunan, nagbahagi sila ng masiglang toast sa isa't isa upang ipagdiwang ang magandang kinabukasan. Sa pagtatapos ng araw, pagkatapos ng pagdiriwang, inihayid ng matandang Li ang dalawa sa kanilang bagong tirahan para makapagpahinga. Nakipagbiruan ang bida natin sa kanyang master,
at tinanong kung lasing na ba siya matapos uminom ng marami sa restaurant, pero tumawa lang ng malakas ang matanda, na nagpapakitang ayos na ayos siya at talagang hindi lasing. Pagkapasok sa bahay, naiwang walang imik si Hanshan dahil hindi niya inaasahan na magkakaroon ng ganoong karangyang mansyon ang matanda sa lungsod na iyon. Pagkatapos, nagkomento ang matanda na may sulyap ng pagbabalik-tanaw na ang dahilan nito ay dahil nakatayo ang tirahan sa mismong lugar kung saan nabuhay ang asawa niya sa buong buhay nito. Namangha ang bida sa impormasyong ito dahil hindi niya alam na kasal na ang master at inosenteng nagtanong kung nasa paligid ba ang kanyang asawa. Ngunit sumagot ang master nang may matinding lungkot sa kanyang mga mata na matagal nang pumanaw ang kanyang mahal na asawa. Nangyari ito noong panahon ng dakilang maalamat na labanan laban sa mga Zerg at hindi makatarungang si Li Shutong lamang ang naaalala ng mundo bilang nagwagi at tuluyang kinalimutan ang kanyang sakripisyo. Nakiramay ng husto ang bida natin sa sakit na nararamdaman ng kanyang master at napagtanto niyang hindi na sana siya nagtanong tungkol sa asawa nito na nakasugat sa isang lumang sugat. Pinayuhan ng matanda si Hanshan na tratuhin ng mabuti ang kanyang kasama habang buhay pa ito sa kanyang tabi dahil si Xiaoyue ay isang napakahalagang tao at kumakatawan sa kabilang hati ng kaluluwa ng bida. Magalang na nagtanong ang binata sa master kung ano ang pangalan ng kanyang asawa, na sinabing kung may nakakaalala pa sa kanyang pangalan, hindi siya kailanman makakalimutan sa kasaysayan. Emosyonal na umiti ang matanda at isiniwalat na ang pangalan ng pag-ibig ng kanyang buhay ay Lingmei. Ikinuwento niya na isa itong maalamat na labanan kung saan pinatay niya ang isa sa mga insekto. Subalit sa pakikipaglaban sa dalawa pa, nasawi ang kanyang asawa, at ipinagdiinan niyang siya ang dapat makatanggap ng karangalan sa pagliligtas sa Daxia mula sa pagkalipol. Habang tumatalikod, sinabi ng matanda na dapat na silang matulog ngayon. Pagkalipas ng ilang oras, nakaupo ang matanda sa likod bahay, nakatingala sa mga bituin, malalim ang iniisip, at masuyong inaalala ang kanyang mahal na asawa. Sa pagkakataong iyon, lumitaw ang dalawa para samahan ang kanilang master, at nagulat siya sa kanilang biglaang pagdating. Sinabi nilang dalawa na sasamahan nila ang matanda dahil wala na ang kanyang asawa sa piling nila, at ito ang nagpaalala sa master sa kanyang sarili at sa kanyang asawa noong bata pa sila. Pagkatapos ay sinabi ng lalaki na oras na para simulan ng bida ang kanyang pagsasanay sa isang martial art na tinatawag na Bajikwan, at sinabing ito ay para lumakas ang binata. Biglang nagpakawala ng matinding sigaw si Master Li, at hinati ang isang puno sa gitna para lang ipakita ang tindi ng lakas nito. Ipinaliwanag niya sa binata kung paano gumagana ang 8 body locks, na mga nakatagong puntos na kapag nabuksan ay nagbibigay daan sa isang tao na maabot ang buong potensyal ng katawan ng tao. Mabilis na sinimulang gayahin ng bida ang mga banayad na galaw na ginawa ng matanda, na parabang matagal na siyang pamilyar sa diskarteng iyon. Ang parehong malakas na enerhiya ay nagsimulang dumaloy sa kanyang katawan, na gumulat sa kanyang guro na hindi inaasahang makita ang binata na lubos na makontrol ang kakayahang iyon sa napakaikling panahon. Ngunit habang nagsasanay siya, nagpasya si Li Shutong na turuan ang binata kung ano ang tunay na laban sa pamamagitan ng paggamit ng 8 body locks technique. At sa kamangha-manghang bilis, nagbigay si Master Li Shutong ng direktang suntok sa dibdib ng binata, kaya tumilapon ito ng ilang metro ang layo. Ngayon ay nakahiga ang bida natin sa lupa at sumisigaw sa sakit habang sinasabihan siya ng matanda na huwag maging mayabang. Samantala, baka sa mukha ng matanda ang saya at kontento dahil sa wakas ay nakapagturo na siya ng mahalagang aral sa kanyang bagong apprentice. Sa kabilang banda, nang mapagtanto ni Hanshan ang tunay na panganib, desperado siyang nakiusap sa kanyang master na huwag masyadong maging bayolente sa mga susunod na sesyon ng pagsasanay. Kinabukasan, pagbalik sa Kintang Academy, magkasamang naglalakad ang dalawa habang tinatanong ni Xiaoyu kung masakit ba ang mukha nito, at sumagot ang binata na matagal na mula noong makaramdam siya ng ganoon. Ngunit sa kalagitnaan ng paglalakad, nakasalubong nila sa pasilyo ang isang grupo ng mga tangang binata. Siwang Lumao ito, ang mayabang at pulang buhok na aso ni Xiaomi. Lumitaw siya, pinagtatawanan ang binata sa tagumpay na nakamit nito sa arena, at kinukutya siya dahil sa pagkakaroon ng mababang ranggo at mahinang kakampi. Naguguluhan at inosenteng hindi maintindihan ni Xiaoyu kung ano ang ibig niyang sabihin sa mga pang-insultong iyon. Ngunit mabilis na ipinaliwanag ng bida natin na ang lalaking iyon ay isa lamang tangang naghahanap ng atensyon. Pagkatapos noon ay agad na binaliwala ng dalawa ang binata at sabay na pumasok sa opisina ng direktor. Seryosong ipinaalam ng direktor kina Hanshan at Xiaoyu na kailangan nilang pumunta sa mga frontlines ng labanan para tulungang protektahan ang lungsod. Agad niyang iniabot sa kanila ang opisyal na nakasulat na abiso at inutusan silang mag-report para sa tungkulin sa organisasyon sa lalong madaling panahon. Nang marinig ito, nakaramdam ng kaba ang bidang si Hanshan tungkol sa biglaang utos at inamin ng direktor na komplikado ang misyon at sinabing sinubukan niyang baguhin ang desisyon ngunit hindi siya nagtagumpay. Gayunpaman, walang makakapagpatinag sa determinasyon ng bida natin at mariing sinabi niyang ito ang landas na kailangan niyang tahakin para mas maging malakas.
Kalaunan, paglabas nila ng kwarto, muli siyang pinukaw ng bully, at sinabing hindi mahalaga kung gaano kalakas ang bida, dahil may mga taong mas nakatataas sa kanya, at mga patakarang hindi maaaring labagin sa anumang pagkakataon. Nang sandaling iyon, harapan na sa pasilyo, patuloy na tumawa at nangutya ang grupo ng mga tanga sa dalawa ng walang humpay. Samantala, nanatiling seryoso at malamig ang ekspresyon ng ating bidang si Hanzhan, dahil napagpasyahan na niyang tatapusin niya sa lalong madaling panahon ang walang modong uod na iyon. Kasunod nito, para subukang painitin ang ulo ni Hanzhan, nagsinungaling ang bully na si Wang, na sinabing buong gabi siyang kasama ng pulang buhok na si Xiaomi at nadoble ang kanyang kapangyarihan, habang hinahamon ang bida ng away noon din. Walang pag-aalinlangan, hindi nagsayang ng oras ang dalawa at sumabak sa direkta at marahas na komprontasyon nang hindi man lang iniisip ang mga kahihinatnan nito. Pagkatapos ay sumugod sila sa isa't isa at pinagbangga ang kanilang mga kamao nang may napakalakas na puwersa na lumikha ng malaking shockwave sa pasilyo ng kolehiyo. Gayunpaman, agad nabali ang braso ng bully nang tumama ito sa nakakapanghilakbot na lakas ng bida. Napasigaw ng malakas at umiyak na parang bata, naging mahina ang binata. Sinamantala ang pagkakataon, lumitaw ang bidang si Hanzhan para magbigay muli ng panibagong atake sa tanga. Pagkatapos ay nagawa niyang muling magbigay ng brutal na suntok sa mukha ng kalaban para tapusin na ng tuluyan ang laban. Bilang resulta, tuluyang nawalan ng malay ang bully na si Ifan sa malamig na sahig pagkatapos makatanggap ng higit pa sa nararapat na pambubugbog. Nagsimula nang lumayo ang dalawa sa lugar na yon. Biglang lumabas ang direktor sa kwarto at sumisigaw na humihingi ng nurse para tulungan ang binata. Pagkatapos noon, dumiretso ang bida natin sa service counter para ayusin ang kanyang mga burokratikong usapin. Pagdating doon, sinabihan niya ang receptionist sa matibay na boses na gusto niyang sumali agad sa espesyal na tropa ng distritong iyon, na labis na ikinagulat ng binata. Ipinaalam ng receptionist sa kanya na naabisuhan na siya tungkol sa kanila, na kinukumpirmang sila ang mga mahuhusay na mag-aaral na pupunta sa nakamamatay na labanan. Habang mabilis na tinatype ang lahat ng impormasyon sa sistema, inirehistro niya ang Team 0527 na pamumunuan ng ayon ni Hanzhan. Pagkatapos ay nagbigay ang receptionist ng mas detalyadong impormasyon sa dalawa tungkol sa kung paano gumagana ang mga distrito. At sa wakas, itinuro niya ang isang silid sa likuran at sinabihan ang dalawa na pumasok. Nang sandaling iyon, pagbukas ng pinto, laking gulat ni Hanzhan at Xiaoyu nang makita ang lugar na sobrang dumi at puno ng kalat sa sahig. Labis nilang ikinadiri ang lahat ng karumihang ito. Bukod sa kalat, sa loob ng silid, may isang babaeng may pulang buhok at isang tamad na lalaking nakahiga sa kama, at mukhang nagpakalasing sila ilang oras na ang nakalipas. Nagtanong ang babaeng redhead kung sino sila, at sinabi ng ating bida na si Hanzhan na siya ang leader ng Team 0527, kaya medyo nagulat ang babae sa pagdating ng bagong kapitan. Nagsimulang makinig sa usapan ang binatang may tagping-tagping balbas na nasa kama. Ngunit bumaling siya sa kabilang gilid ng kama at sinabing isang insulto na magkaroon ng ganoong kabatang kapitan. Pagkatapos, pinaalis niya ang dalawa, at umaktong parang isang ganap na tanga na hindi alam kung sino ang kausap niya. Pagtalon mula sa kama, agad na nakita ng lalaki ang batang si Xiaoyu, at walang hiyang tinanong kung gusto nitong maging partner niya, na isang direktang pang-insulto sa ating bida. Sa sobrang galit at walang pag-aatubili, sumugod si Hanzhan at nagbitiw ng malakas na suntok sa sikmura ng binata para parusahan ang pambabastos nito sa kanyang partner. Dahil sa suntok, may lumabas na likido sa bibig at ilong ng lalaki. Sa sobrang lakas ng suntok, tumilapon ang tanga sa buong kwarto, at malakas na tumama ang likod niya sa pader bago siya bumagsak sa sahig. Tinawag ng redhead ang binata sa pangalang Ifan, at sinabihan siyang umayos sa harap ng bagong kapitan, habang siya naman ay magpapahinga. Ngunit humingi lang siya ng pera sa babae, na ang pangalan ay Hong Yingwei. Bilang tugon, padabog na isinara ng batang redhead ang pinto sa mukha nito. Ngayong nakatayo na, sinabi ng tangang si Ifan na lubusan ng bagsak ang team, at wala man lang pambili ng alak na maiinom. Habang gumagamit ng computer, sinabi ng binata na duda siyang may magagawang pagbabago si Hanzhan sa team. Ipinakita ni Ifan ang kwalifikasyon ng team kumpara sa iba. At ang isang bagay na kapansin-pansin ay ang katotohanang kulelat sila sa ranking. Naupo muli ang tamad na binata, at sinabing dahil sa pagbawas ng mga miyembro, magiging dahilan ang ranking nila para itapon sila sa mas mababang distrito. Ipinaliwanag niya na magulo at walang mga patakaran sa mas mababang distrito, kaya napakahirap malampasan ang pagsubok ng kaligtasan doon. Ngayong ubos na ang alak, sinabi ni Ifan na kailangan nilang kumilos para hindi sila tuluyang bumagsak sa ranggo. Biglang sinabi ng babae sa team na wala silang mararating kung bubuhatin nila ang pabigat na si Ifan dahil wala na itong ganang mabuhay. Ngunit naramdaman ni Hanzhan na kailangan niyang patunayan sa lahat na sapat ang lakas niya para harapin ang lahat ng problema anuman ang kahirapan. Habang naglalakad papunta sa pinto, may kumpiyansang sinabi ni Hanzhan na gagawin niyang isang elite team ang grupong iyon. Susunod, pumunta ang bida sa kusina para kausapin ang misteryosang redhead na nag-welcome sa kanila.
Pagkatapos, naupo ang dalawa sa tabi niya, at ginamit ng ating bida ang espesyal niyang kakayahan para alamin ang tunay na pangalan ng babae na labis nitong ikinagulat. Bilang sagot sa tanong ng redhead kung sino ba talaga siya, kalmadong sinabi ng ating bida na ang kakayahang iyon ay isang maliit na patikim pa lang ng tunay niyang kapangyarihan. Taimtim na ipinaliwanag ng batang si Hanshan sa redhead na sa paningin niya, magiging napakahalaga nito para sama-sama nilang maiangat ang katayuan ng team. Panghuli, direktang nag-alok si Hanshan ng kalahati ng lahat ng kikitain sa misyon, na nililinaw na pakikipagtulungan lang ang gusto niya, at hindi kompetisyon sa loob ng grupo. Tinitigan siya ng babae ng ilang segundo, maingat na sinusuri ang kanyang mga intensyon, at kalaunan ay tinanggap ang alok. Ginawa niya ang desisyong ito hindi dahil sa awa, kundi dahil nakita niya ang malaking pakinabang sa pera. Inutusan siya ng bida na suriin ang mga available na misyon, at siya na ang bahalang pumili mula rito. Ipinagbigay alam sa kanya ng babae na nakahanap ito ng 3 misyon sa sistema na angkop para sa grupo. Gayunpaman, sobrang dadali ng lahat ng mga gawain, at magtatagal pa bago sila tumaas sa ranggo ng organisasyon kung ito lang ang gagawin nila. Pipiliin na sana ng ating bidang si Hanshan ang misyong magbibigay sa kanila ng pinakamaraming puntos. Nang walang pag-aatubili, pinili ng binata ang misyon na lipulin ang ilang Zerg. Ito mismo ang pinakamapanganib na gawain at siya ring may pinakamataas na pabuya para sa grupo. Ngunit sinabi sa kanya ng redhead na si Hong Yingwei na nababaliw na siya para harapin ito, dahil kinakailangan sa misyon ang kahit 6 man lang na veteranong manlalaban para magkaroon ng totoong tsansang manalo. Kahit na, umiti si Hanshan para pagaanin ang loob niya, at sinabing siya na ang bahala sa lahat na parang isa lamang itong simpleng pagsubok para sa kanya. Pagkatapos ay lumipat ang eksena sa isang grupo ng mga galit na extras. Nalaman lang nila na may tumanggap na sa misyon bago pa nila ito makuha. Desidido, napagpasyahan ng mga extras na ito na hanapin ang taong may gawa nito para humingi ng paliwanag sa nangyari. Bumalik tayo sa 3 naglalakad sa mapanganib na lugar habang sinasabi ng redhead na nakahanap ang life detector ng 8 level 2 na insekto sa malapit, na posibleng gumagawa ng pugad. Tinawanan lang ng bida ang kanyang kasama, na punong-puno ng kumpiyansa sa kakayahan nilang dalawa. Biglang may hindi inaasahang nangyari, na nakatawag ng pansin sa lahat ng miyembro ng grupo. Si Hanshan, nang walang binibigay na babala, ay sumugod patungo sa mga kalaban, na kumikilos na parang alam na niya kung saan eksaktong naroroon ang mga insekto. Nagpanik ang redhead nang makitang tumatakbo itong mag-isa at agad na sumunod sa binata, sa takot na baka may masamang mangyari. Nang walang pag-aatubili, hinabol niya ito para subukang tumulong sa labanang sinimulan na ng ating bida laban sa mga Zerg. Ngunit nang maabutan niya ito, hindi inaasahan ang eksena. Talo na ang lahat ng halimaw sa lugar na nagkalat na ng tuluyan sa lupa. Labis na nagulat ang babae sa nangyari, at napatanong kung ano nga ba talaga ang totoong level ng batang si Hanshan. Sinabi niyang natapos ang misyon nang walang anumang kahirap-hirap, kaya kukunin niya ang mga mahalagang materyales mula sa mga katawan nito na pwedeng ibenta sa magandang halaga. Pagkatapos, iniwan ng bida ang redhead dahil may nahulog na nawawalang guardian sa lupa na maaari niyang iwi sa base. Makalipas ang 1 oras, dumating din sa wakas sa lokasyon ang ilang miyembro ng kabilang team na nakapansin sa misyon. Nagulat sila nang makitang tapos na ang misyon, at napansin nilang may isa 0 level 2 na insektong nakahandusay roon. Bilang na masigit pa sa kung ano ang nakasaad sa paglalarawan. Napansin ng isa sa kanila ang detalye at sinabing natalo ang lahat ng halimaw sa pamamagitan lamang ng isang nakamamatay na atake. Napagtanto niya na ang taong may gawa nito, bukod pa rito, ay naghahanap na ng bagong misyon. Lumipat ang eksena sa receptionist ng ahensya, nakausap si Lolo Zhao Hu na sobrang inis dahil sa tagumpay ng misyon ng 3. Sobrang nagalit ang lalaki nang malaman ang tungkol sa biglaang tagumpay ng bida sa misyon. Sa tindi ng galit, inutusan ni Zhao Hu na agad kuhain ang lahat ng misyon sa board, para harangan ang anumang oportunidad sa trabaho para sa kanyang karibal. Nagbago muli ang eksena, at ipinapakita na ngayon ang bida, at ang kanyang master na si Li Shutong na nag-uusap at kumakain sa kanyang bahay. Tinanong ng matanda kung gusto ba ng bata ng tulong sa pagharap kay Zhao Hu. Ngunit tinanggihan ng binata ang alok, at sinabing nakatuon siya ng lubusan sa pagharap sa mga guardian ng syudad sa ngayon. Binalaan ng master ang bata, at sinabing habang dumarami ang mga team sa bansa, lalo silang humihirap hawakan, na parang mga sanga ng puno na nabubulok sa paglipas ng panahon. At iyon ang dahilan, ayon sa master, kung bakit niya piniling sanayin ang bata. Naniwala siya na magiging lubos na may kakayahan si Hanshan na mag-isang harapin ang ganitong klaseng problema. Sa pagbabago ng usapan, humingi ng payo ang bida tungkol sa sikretong pamamaraan ng master. Bahagyang na-frustrate, ipinaliwanag niya na hindi siya makaabante sa kanyang pagsasanay ng mag-isa sa kanyang kasalukuyang estado. Gayunpaman, sinabihan lamang siya ng matandang si Li Shutong na alalahanin ang kataga tungkol sa pagiging nasa pagitan ng buhay at kamatayan, isang bagay na mauunawaan din ng binata sa paglipas ng panahon. Maya-maya, mapayapang nagpapahinga ang bida sa sofa ng sala. Doon na lumitaw si Xiaoyu, medyo naiilang.
Sinabi niyang kailangan niyang matulog sa parehong kwarto kasama niya ng gabing iyon. Ipinaliwanag niyang sinadyang ilock ng propesor ang lahat ng iba pang pinto sa bahay. Magalang na sinabi ng binata na pwede siyang matulog sa sahig para hindi makaabala sa babae. Ngunit pinilit nitong hindi na kailangan iyon, at sinabing may sapat na espasyo sa kama para matulugan nilang dalawa. Nagtapos ang gabi na pareho silang nahiga at sabay na nagpahinga. Kinaumagahan, pumunta ang dalawa sa kwarto ng team nila para linawin ang sitwasyon sa dalawa pa nilang kasama. Nang matuklasan ang dalawang miyembro kung sino ba talaga si Hans-Han at kung ano ang nakamit niya sa pagsusulit sa akademya, labis silang nagulat. Sa hiya, humingi sila ng tawad dahil minaliit at tinrato nila ng masama ang binata noong araw na nagkita sila. Sinabi ng redhead na si Hong Yingwei na ang isang taong kasing lakas ng ating bida ay magsasayang lang ng oras sa pananatili sa isang palpak na grupo na katulad nila. Ngunit iginiit ng binata na hindi siya naroon para sa wala at buong puso siyang handang baguhin ang sitwasyon ng grupo para bumuti ito. Binalaan sila ni Ifan na magiging mahirap ang lahat ng hakbang ng grupo mula ngayon. Ito ay dahil binangga ng bida si Zhao Hu, ang halimaw na sinusubukan na ngayong guluhin ang binata sa lahat ng posibleng paraan. Nagkomento naman ang redhead at medyo nag-aalala na nakuha na ng ibang team ang lahat ng misyon sa distrito. Tinanong niya kung ano ang gagawin nila ngayon dahil opisyal na walang anumang trabaho ang grupo sa buong syudad. Nang walang ipinapakitang inis sa pamboboykot, kinuha ng bida ang device at nagsimulang maghanap ng misyon sa mga karatig lungsod. Ipinaliwanag ng babae na posible nga iyon, ngunit nagbabala ito na napakalayo sa pagiging ligtas ang mga ruta sa pagitan ng mga syudad. Puno ng mga hindi kilalang high-level na halimaw ang mga kalsada, kaya marami sa mga grupo ang hindi na nakakarating ng buhay sa kanilang destinasyon. Lumipat ang eksena sa grupo ni Hans-Han sa loob ng isang jeep na nagmamaneho sa isang ganap na abandonadong kalsada. Desperado silang tumatakas mula sa ilang higanting insekto na bigla na lang sumulpot mula sa kawalan sa gitna ng kalsada. Tinanong ng batang si Xiaoyue kung anong klaseng nilalang ang humahabol sa kanila. Ipinaliwanag ng ating bida na isa silang level 1 na mga Zerg na laging gumagalaw ng nakagrupo at napakadelikado. Nagising sa backseat ang dating lasenggo na si Ifan. Nagsimula siyang sumigaw sa takot tungkol sa kung ano ang nasa mismong harapan nila. Biglang may nakita ang grupo na isang nakakatakot na bagay sa kalayuan na nagpapalipad sa ilang mga halimaw sa himpapawid. Isang dambuhalang itim na buhawi na binuo ng libu-libong insekto ang tuluyang humarang sa daan ng jeep. Sa unahan lang ng buhawi na ito, may isa pang sasakyan na desperado ring makatakas sa nakamamatay na bagyo. Nagtanong ang babaeng may pulang buhok kung dapat ba nilang tulungan ang mga tao sa kabilang sasakyan. Nang walang pag-aalinlangan, nagdesisyon ang ating mga bida na tulungan sila at iniliko ang jeep ng diretsyo sa panganib. Biglaan silang lumiko ng napakatalim sa kalsada gamit ang sasakyan. Dahil dito, napalakas ang pagkabunggo ng ulo ng dating lasenggo na si Ifan sa likod ng sasakyan. Kahit na may tumutulong likido mula sa kanyang ulo, dahil sa lakas ng pagkabunggo, masaya niyang idineklara na ngayon lang siya naging ganito kasaya sa buong buhay niya. Ibinunyag ng kwento kung sino ang tinutugis ng mga halimaw na iyon sa nakakakabang sandaling ito. Siya ay si Xiang Siting, isang babaeng may malaking impluensya na kasama ang kanyang personal na bodyguard sa loob ng sasakyan. Sa kritikal na sandaling ito, nagbabala ang bodyguard na kung hindi sila kikilos ngayon, aabutin sila ng bagyo sa loob ng 5 minuto dahil imposibleng makarating ang saklolo sa tamang oras. Sa sobrang desperasyon sa sitwasyon, inutusan niya ang kanyang mga tauhan na isakripisyo ang kanilang mga sarili para maprotektahan ang babae sa kahit na anong halaga. Alam niyang hindi sila mananalo, ngunit kailangan nilang gawin yon upang makakuha ng oras para makatakas. Nang marinig ito, kinuha ng dalaga ang kanyang communicator at sinubukang pigilan sila sa paggawa ng ganitong kabaliwan. Ngunit buo na ang loob ng mga tauhan at naghahanda na silang umatake sa mga halimaw. Sabay-sabay na nag-skid ang mga escort car sa kalsada at nagsimula ng countdown ang mga lalaki para ilunsad ang atake. Agad-agad, 2 lalaki ang nagtangkang magpaputok ng mga misele laban sa naglalakihang kawan ng mga insekto. Ngunit walang epekto ang sumasabog na atake laban sa maitim na buhawi. At sa kasamaang palad, marahas na nahigop ang lahat ng mga lalaking iyon sa loob ng ipo-ipo. Habang nawawasak ang buong batalyon ng kanyang escort sa labas, nanatili sa loob ng truck ang babae na umiiyak ng husto, walang magawa kundi pakinggan ang mga desperadong sigaw ng kanyang mga tauhan. Isang malakas na tunog ang narinig mula sa labas ng sasakyan, kaya lubos na nagtaka ang dalagang si Xiang Siting. Pagkatapos ay biglang pinunit ng isang matinding gintong liwanag ang madilim na kalangitan na may napakaliwanag na kislap, kaya maging ang mga insekto ay tila nag-alangan ng sandali. Ito ay ang ating bidang si Hans-Han na nagpapaputok ng naglalakihang energy beam laban sa buhawi ng mga nilalang, kaya bumukas ang isang higanting siwang sa gitna mismo ng buhay na bagyong iyon. Sa loob ng sasakyan, lubos na natulala sina Xiang Siting at ang kanyang bodyguard sa kakaibang kakayahan ng bida na puksain ang sangkawan ng mga insekto ng mag-isa. Gayunpaman, nag-react ang buhawi ng halimaw sa atake,
at sari-saring maiitim na projectile ang pinakawalan diretsyo kay Hanzhan. Ngunit bago pa man tamaan ang bida, biglang lumitaw ang dating lasenggo na si Ifan sa harap niya at ginamit ang sariling katawan bilang isang human shield. Dahil sa lakas ng pagtama, marahas na natusok ang katawan ni Ifan. Bumagsak siya ng napakabigat sa likod ng sasakyan na may maraming maiitim na patusok na nakabaon sa kanyang katawan. Mabilis na sinubukan ni Hanzhan na tanggalin ang mga patusok at sinabing puno ng pag-aalala na kailangan itong matanggal ng pinakamabilis na maaari dahil nakakalason na ang mga iyon. Laking gulat niya nang magsimulang lumabas ng kusa ang mga patusok mula sa katawan ni Ifan at mahikang nagsimulang sumara ang sugat. Nang masusing pagmasdan ang mabilis na paggaling na iyon, napagtanto ng binata na hindi lang pisikal na tibay ang tunay na talento ng lalaki, kundi mayroon siyang talentong immortalidad na may rank. Naging interesado si Hanzhan kung paano ito gumagana dahil sa katangiang immortalidad ay napakabilis niyang gumaling at hindi maaaring masira ang kanyang katawan. Ang immortal na si Ifan, na bilib sa sarili, ay sinabing kung magmamakaawa ang bida, baka ibunyag niya kung ano talaga ang ginagawa ng kanyang kakayahan, pero binaliwala lang ng ating bida ang pagmamayabang. Ilang sandali pagkatapos ng pangyayaring ito, habang umaandar pa ang sasakyan, inihayag ng dalagitang si Xiaoyue na nakarating na sila sa unang lokasyon ng misyon. Lubos na nagulat dito si Ifan. Sa sandaling ito, isang mas malaki pang kawan ng mga insekto ang galit na sumugod palapit sa kanila, kaya lumantad ang mga napakapandiridiring nilalang. Sinabihan ng bida ang dalagang si Xiaoyue na kailangan niya ang kanyang anyong sandata para puksain ng sabay-sabay ang lahat ng mga nilalang na iyon. Palapit na ng palapit ang mga halimaw sa grupo. Pagkatapos ay nagpakawala ang ating bida ng isang malakas na atake na pumutol sa ilang halimaw ng sabay-sabay. Napanganga si Ifan sa sobrang mapanirang kapangyarihang iyon, habang sinabi naman ng babaeng may pulang buhok na si Hong Yingwei na palagi siyang nagugulat sa lakas ni Hanzhan. Sa kabilang banda, nagsimulang lumitaw ang mga abiso sa mga screen ng ahensya na nagpapahiwatig na natatapos ang lahat ng mga misyon. Ilang mahalagang opisyal ang nagtipon upang pag-usapan ang progreso ng mga operasyon sa rehiyon. Pinanood nila ang mga ulat ng misyon sa labis na pagkagulat habang tinatapos ng grupo ng ating bida ang lahat ng gawain sa lungsod sa napakabilis at hindi makatotohanang oras. Dahil naiinis sa sitwasyon, sumakay sila sa kanilang mga jeep at pinlanong personal na kumprontahin ang grupong nasa likod nito. Dahil nasa lugar na rin sila, nagdesisyon silang tapusin ang misyong ubusin ang kawan ng mga demonyong ahas. Ngunit isang matipunong lalaki sa grupo ang nakapansin sa isang bagay sa unahan. Huli na sila dahil natapos na rin ng grupo ni Hanzhan ang gawain iyon. Agad na sinabihan ng squad leader ang driver na iliko pabalik ang sasakyan dahil kailangan niya ng mga kagyat na paliwanag. Isang binata na may peklat sa mukha ang sumubok na pigilan ang hangal na pinuno sa pagharap sa kanila dahil natatakot sa maaaring mangyari. Ilang sandali lang, isa pang sasakyan ang nakitang papaalis ng lungsod. Ito ay mismo ang sasakyan ng bidang si Hanzhan na kasama ang immortal na si Ifan at ang babaeng nakasuot ng asul na si Xiaoyue. Lumipat ang eksena sa sentral na punong tanggapan ng mga tagapagbantay ng lungsod. Sa loob ng kanyang marangyang opisina ay naroon si Suming Suan, ang pangatlong pinakamakapangyarihang lalaking namamahala sa buong lungsod. Pinagmasdan niya ang data ng sistema sa screen, habang lubos na hindi makapaniwala kung paanong natapos ng ganito kabilis ang lahat ng mahihirap na misyon sa rehiyon. Pagkatapos ay ipinaalam sa kanya ng isang empleyado na kamakailan lang ay pumasok ang grupo ng bida sa lugar na iyon at mag-isang pinuksa ang lahat ng mga nilalang. Dumating din agad ang kanyang assistant dala ang lahat ng pisikal na file ng kaso, at inutusan ni Suming Suan ang sekretarya na umalis agad sa kwarto. Dahil naintriga sa balita, nagsimulang halughugin ni Suming Suan ang mga sikretong file sa sistema para mas maunawaan ang pambihirang sitwasyon. Masusi niyang sinyasat isa-isa ang kasaysayan ng lahat ng miyembro ng misteryosong grupong iyon na bigla na lang lumitaw. Sa sobrang gulat, nadiskubre ng commander na klasipikado bilang ultra-secret ang bawat miyembro ng grupong iyon na labis na ipinagtaka niya. Ngunit sa lahat ng kumpidensyal na dokumentong iyon, isa ang mas lalong nakakuha ng atensyon ng commander. Nadiskubre niya na ganap na blanko ang personal na file ng ating bidang si Hanzhan, at inisip niyang baka nagkaroon ng system error sa record na iyon. Gayunpaman, bago pa siya makapag-imbestiga pa, nagsimulang tumunog ang kanyang telepono sa ibabaw ng mesa. Sa kabilang linya ay walang iba kundi si Lin Jingsuan, ang pinuno ng ika-negatibo 2 distrito na nagsasalita sa napakaseryosong boses. Inutusan niya si Suming Suan na agad itigil ang investigasyong iyon dahil lagpas na sa kanyang access level ang mga file na iyon. Sinunod ng commander ang utos ni Lin Jingsuan, ngunit nanatiling hindi makapaniwala sa buong sitwasyon, habang nag-iisip kung sino nga ba si Hanzhan at kung paano siya naging ganito kalakas. Bumalik ang eksena sa larangan ng digmaan na nagpapakita ng isang higanting alupihan na patungo diretsyo sa ating bida. Makikitang puno na ng mga sugat mula sa labanan ang nilalang at nagpakawala ng isang malakas na ungol ng sakit. Ngunit hindi nagtagal ay tuluyan na itong tinapos ng ating bidang si Hanzhan.
Kakatapos lang ng grupo sa kanilang ika-18 misyon sa araw na yon, habang nagtatanong ang bida kung pang-ilan na sila sa ranking. Nagsimulang suriin ng babaeng may pulang buhok na si Hong Yingwei ang posisyon ng grupo sa sistema, habang si Ifan naman ay napakasaya sa mahusay nilang performance. Pagkatapos ay nagkomento ang dalagang may pulang buhok na nakakuha sila ng 1,800 puntos, ngunit kahit na ganoon, nanatiling nakapako sa huling pwesto ang kanilang grupo. Sobrang nagulat ang buong grupo sa balitang ito. Agad na nahinuha ng dalagang may pulang buhok na dinadaya sila ng sistema. Maya-maya pa'y napagtanto nilang higit sa 100 kalabang grupo ang nagkampihan para sabay-sabay na tapusin ang iba pang mga misyon. At dahil dito, naging napakataas ng mga score ng mga grupong iyon kumpara sa grupo ng ating bida. Nakarating ang grupo sa malinaw na konklusyon na isa na naman itong patibong ni Zhao Hu. Kahit na ganoon, nanatiling kalmado ang binatang si Hans Han at kumpiyansang nagpahayag na may maganda pa silang pagkakataon para baliktarin ang sitwasyon. Ngayon ay nagdesisyon ang grupo na magtungo sila papuntang Deep Blue City. Ilang sandali lang, mabilis na nagtungo ang bida at ang kanyang partner na si Xiaoyue sa bahay ng matandang master na si Li Shutong. Pagkarating nila, gusto malaman ng matanda kung paano nakaraos ang grupo sa kanilang mga misyon. Ipinagbigay alam sa kanya ng binata na totoo namang nakakuha sila ng ilang puntos, pero hindi naging maganda ang pangwakas na resulta ng kanilang ranking. Habang nag-uusap, nauwi sila sa pagtalakay tungkol sa babaeng iniligtas ng grupo kanina mula sa buhawi ng mga insekto sa kalsada. Ipinaliwanag ng matandang master na napakayaman at lubos na maimpluwensya ang pamilya ng babae sa buong rehiyong tinitirhan nila. Sinabi rin niya na itinuturing niya palagi ang babaeng iyon na parang sarili niyang apo, isang taong pinanood niyang lumaki, at hindi niya kailanman pababayaan. Sinabi ng matanda sa dalawa na itong mismong babae, si Xiang Siting, ay sinadyang ipadala sa mapanganib na rehiyong iyon para pilitin siyang huwag ipagpatuloy ang kanyang paglalakbay. Ngunit sa kabutihang palad, walang masamang nangyari dahil sa pagliligtas nila sa kanya. Nang sandaling iyon, iniba ng matandang master ang tono ng kanilang usapan at sinabing mayroon siyang inihandang espesyal na regalo para sa dalawang kabataan. Naglabas siya ng isang eleganteng briefcase at ipinatong ito sa mesa. Dahan-dahan itong binuksan upang ilantad ang dalawang kumikinang na vial na sa katunayan ay mga enhancement potion. Ang mismong briefcase, paliwanag ng matanda, ay kasama sa convoy ni Xiang Siting na tinulungan ng binata ilang oras na ang nakakaraan. Ngunit ngayon ang dalaga mismo ang may gustong magbigay ng bagay na yon bilang pabuya sa ating bida. Ang mga nasabing vial ay naglalaman ng mga bihirang likido na magpapataas sa mga pisikal na katangian ng sinumang inom nito upang mapabuti ang pisikal na lakas, bilis, reflex, at tibay ng katawan. Walang atubiling ininom ng dalawa ang mga likido at agad naramdaman ang matinding pag-agos ng kapangyarihan sa kanilang mga ugat na para bang may isang natutulog na puwersa sa loob nila ang tuluyan ng nagising. May paghanga na napansin ng bida na ang kasama niyang si Xiaoyue ay naka-unlock ng bagong uri ng pagkadyos na direktang nakabase sa 4 na elemento ng kalikasan. At hindi lang iyon, nagkaroon din si Hans Han ng mga bago at makapangyarihang musikal na kakayahan upang magamit sa kanyang sandata at tumaas din ang kanyang level sa sistema. Ilang saglit lang matapos maabsorb ang lahat ng bagong kapangyarihang ito, biglang tumunog ang telepono ng bida. Kinontak sila ng kasama nilang may pulang buhok para magbigay ng madaliang balita. Sinabi niyang nakahanap siya ng napakahirap na misyon sa rehiyong iyon, ngunit nag-aalok ito ng pambihirang taas na bilang ng mga puntos. Nang hindi nag-aaksaya ng oras, nagmamadaling umalis ang bida at ang kanyang partner upang hanapin ang grupo. Samantala, sa loob ng tea room, ang amo at ang kanyang butler na lang ang natira. Ipinaalam ng tagapaglingkod sa kanyang amo na nahanap na nila si Binibining Lingjian, ngunit tumanggi itong makipagkita sa matanda dahil nasa Shanghai siya. Pagsama nilang muli sa grupo, tinanong ng babaeng may pulang buhok ang ating bida kung seryoso ba siyang tanggapin ang misyong iyon at tugisin ang halimaw. Desperado siyang nagpaliwanag na napakadelikado ng Explorer Zerd na iyon. Pero pinutol ng bida ang pangamba niya at tinanong kung alam ba niya ang ibig sabihin ng Red Alert. Ipinaliwanag niya na ang red level threat ay nangangahulugang kung hindi nila mapipigilan ang halimaw na iyon, maaaring mawasak ang buong lungsod. Pagkatapos, nag-alay ng toast ang lasenggong si Ifan, kasama ang masayang kapitan tungkol sa hamon, habang naglakad palayo ang babaeng may pulang buhok na nagrereklamo. Lumipat ang eksena sa grupo ng mga ekstra na dati minaliit ang ating bida. Ngayon sa tuktok ng isang mataas na gusali, pinagmamasdan ang isang malakas na bagyo ng kidlat na bumababa sa distrito. Nag-usap-usap sila tungkol sa bagong misyon, at tinanong pa ng isa sa kanila kung bakit hindi eksklusibong ibinigay ng mga opisyal sa kanila ang gawain. Napansin ng isa sa mga lalaki na paparating ang ating mga bida at sinabing magiging magandang pain sila para sa nilalang na nagbabantang sumira sa buong rehiyon. Pagkatapos ay nakita nating pumasok ang koponan sa lugar ng bagyo. Hinimok ng ating bida ang grupo na maging labis na maingat mula sa puntong iyon. Nagbabala ang babaeng may pulang buhok na kung susulong sila, wala nang atrasan. Talagang pumasok na ang 4 sa hamon.
Tila nasa isang kulong na kapaligiran ang grupo na parang isang malaking bodega. Sinabi ni Xiaoyu na pakiramdam niya ay may nanonood sa kanila sa lugar na iyon at maaaring may mangyaring masama anumang oras. Punong-puno ng takot, kumapit ang dalaga sa braso ng ating bida at sinabing natatakot siya dahil may mga kakaibang tunog sa paligid nila. Sinabi ng dalaga na tila hinigop pa ng lugar ang enerhiya nila at sumang-ayon ang babaeng may pulang buhok na iyon nga ang nangyayari. Sabay babala na kapag mas tumagal sila roon, lalong lalala ang sitwasyon. Ayon sa impormasyon ng misyon, ipinaliwanag ni Ifan na may kalahating oras lang ang grupo para kumpletuhin ang layunin at kung mabibigo sila, magiging pagkain sila ng halimaw. Itinuro ng babaeng may pulang buhok ang unahan, tinatanong kung iyon ba ang bolang tinutukoy sa ulat. Maya-maya pa, nakita nila ang isang dambuhalang itim na bola na lumulutang sa tapat mismo nila. Naisip ng bida kung sapat na ba ang pagwasak dito upang patayin ang halimaw na nagbabanta sa kaligtasan ng lungsod. Ngunit sa sandaling maghanda siyang umatake, nagsimulang mayupi ang lupa sa ilalim nila. Naging kumunoy ang lupa at nilamon ang babaeng may pulang buhok at ang immortal na si Ifan. Nagsimulang umangat ang lupa na bumuo ng mga naglalakihang pader na bato. Ang ikalawang kakayahan ng halimaw na explorer ay ang magbigay buhay, na may kakayahang magbigay at kumuha ng kapangyarihan, gamit ito sa mga armas, kagamitan, at maging sa mismong lupa. At dahil ganito ang sitwasyon, nag-anyong espiritual na espada si Xiaoyu upang sabay nilang harapin ang hamon. Ngayon ay nagpakawala si Hanzhan ng sunod-sunod na atake sa pader. Sumabog ang mga tira ng tumama, na lumikha ng maliliit na bitak na mabilis ding naghilom. Humanga ang ating bida dito, hindi makapaniwala sa ganoong kabilis na kakayahang magpagaling. Marami pang pader ang nagsimulang lumitaw sa paligid ng bida, at agad na napagtanto ng binata na na-corner na siya. Isang Zerg ang biglang lumitaw mula sa kung saan at nagsimulang umatake mula sa likod ng bida. Muntikan na siyang hindi makaiwas at tuluyang nilamon ng pader ang halimaw. Tumakbo ang dalawa upang makaalis doon sa lalong madaling panahon. Pagkatapos, bumalik ang eksena sa grupo ng mga ekstra na nakita kanina. Nagbabala ang kanilang pinuno sa lahat na manatiling mapagmatsyag. Gayunpaman, sinabi ng isang lalaking may pulang buhok sa grupo na lahat sila ay sapat ang lakas at magiging maayos ang lahat. Biglang yumanig ang lupa at lumitaw ang parehong mga pader na tulad kanina sa paligid nila. Nagbabala ang may pulang buhok na mag-ingat sila habang isang anino ang lumitaw mula sa hamog. Napansin ng isa sa mga lalaki na may kakaiba sa kinikilos ng kanyang kapitan. Nang subukan niyang kausapin ito, inatake siya ng lalaki at sinakal sa leeg, tinatanong kung ano ang nangyayari. Sa kanya napagtanto na pinasok ng mga insekto ang isip ng pinuno, at kaagad pagkatapos, inagaw din ng mga insekto ang kanyang isip. Pagkatapos ay bumalik tayo sa sitwasyon ng babaeng may pulang buhok na si Hong Yingwei at ng immortal niyang kasama. Sinabi niya na medyo sarkastiko na maswerte ito dahil hindi na nito kailangang mag-alala sa kamatayan. Pero nilinaw ng lalaki na hindi niya itinuturing na biyayang galing sa langit ang regalong ito na nagsasabing kabaligtaran pa nga. Ang immortalidad para sa kanya ay isa ring walang hanggang sumpa. Kaswal niyang sinabi na wala nang saysay ang lahat dahil hindi rin naman sila makakaalis sa lugar na yon. Kasunod nito, nag-ipon ng enerhiya ang babae sa kanyang mga kamay at nagpakawala ng malakas na mahika laban sa pader na bato na nagkukulong sa kanila. Nagsimulang magkabitak ang istruktura mula itaas hanggang ibaba na parang nabubulok mula sa loob hanggang sa tuluyan itong gumuho. Sa gitna ng makapal na alikabok, naaninag nila ang isang anino. Inakala ng babaeng may pulang buhok na si Kapitan Hanzhan ito, ngunit mabilis siyang sumigaw para mag-ingat ang ating bida. Madaling naiwasan ng bida ang atake at lumapag siya sa ibabaw ng isang poste. Pagkatapos sa wakas, nagkaisa muli ang buong grupo. Habang nag-uusap sila, isang higanteng kamay na bato ang tahimik na lumitaw mula sa likod nila. Sinubukang durugin ng malaking braso ang dalawang miyembro sa kinatatayuan nila, hindi sila binibigyan ng pagkakataong umiwas. Sa huling sandali, sinalag ng bida ang atake at winasak ito sa ere gamit ang isang tiyak na tama. Inutusan niya ang lahat na umatras agad at nilinaw na malayo pa itong matapos. Sa mismong harapan, tuluyang nagpakita ang dambuhalang halimaw na bato na umaangat na parang isang buhay na bundok. Nagsimulang magpakawala ang bida ng isang atake na tinatawag na Swift Wind. Lumikha ito ng bagyo sa paligid ng grupo habang palapit ang halimaw. At nang umatake ang halimaw, napalipad nito papalayo ang babaeng may pulang buhok at ang lasenggo. Napakalakas ng suntok kaya gumawa ito ng shockwave sa lugar. Pagkatapos ay sinabi ng ating bida na para matalo ang halimaw, kailangan nilang wasakin ang itim na bola na nagpapalakas dito. Hiniling ng dalawa sa bida na sumulong at wasakin ang bola habang sila ang magsisilbing proteksyon niya. Nang sandaling iyon, sumugod paharap ang batong halimaw at sinubukan silang suntukin. Ibinato ng immortal ang kanyang sarili paharap, inactivate ang kanyang panangga, at tiniis ang lakas ng tama. Nagbabala siya na 6 na beses na lang magagamit ang kapangyarihang ito, kaya kailangan nilang bilisan. Nagbigay ito ng puwang para maatake ng bida ang itim na bola, na ibinibigay ang lahat laban sa halimaw. Sunod, tumawag ang binata ng isang dambuhalang kidlat na marahas na tumama sa halimaw.
Direktang tinamaan ng enerhiya ang ulo ng halimaw, at tila nawasak ang itim na bola kasama ng matinding tama ng kuryente. Napagtanto ng immortal na nagtagumpay sila. Ngunit pagtingin sa likod, nakita niya ang bida na malubhang nasugatan pagkatapos ng atake. Nagtamo ng malalim na sugat ang ating bida sa kanyang tiyan. Ngunit kahit ganoon, pinanatili niyang mulat ang kanyang mga mata at inutusan ang kasama na tumakas na. Noon din ay isang naglalakihan at nakakadiring insekto ang lumitaw sa harapan nila, handang ituloy ang laban. Mayabang na tiningnan ng halimaw ang grupo at sinabing may pagbabanta na tatapusin nito ang lahat ng naroroon sa mismong sandaling iyon. Sa mismong likod nito, lumitaw ang babaeng may pulang buhok at sinabing ang adult explorer ay nakakagulat talaga. Sinimulan niyang subukang kumbinsihin ang halimaw na gamitin ang kakayahan nitong gumawa ng ilusyon para magkatulungan sila. Sa gitna ng usok, kinuwestiyon ng ating bida ang pag-ugali ng kanyang kasamahan. Nagsimulang umiyak ang babaeng may pulang buhok, na pagtantong nakokontrol na siya habang tinatanong niya kung ano ang nangyayari sa kanyang katawan. Biglang nagbago ang kanyang ekspresyon, sinabi niya na ngayon ay gusto lang niya silang patayin lahat. Pagmasdan itong mabuti, napansin ng bida na may kakaiba sa kinang ng kanyang mga mata at napagtantong nahawahan na ang dalaga. Isa itong espesyal na uri ng Zerg, isang parasitikong halimaw na may kakayahang kontrolin ang isipan ng mga biktima nito tulad ng mga puppet. Ipinaliwanag ang kasaysayan, isang makapangyarihang mandirigma ang minsang pinasok ng nilalang na ito at nagtapos sa pagwasak ng isang buong lungsod. Matapos ang malaking kawalan at sa tulong ng buong organisasyon, sa wakas ay napigilan nila ang mandirigma. Akala ng lahat ay 32 taon nang ubos ang uring ito, ngunit naroon mismo ang isa sa harapan ng bida. Hiniling ng binata sa immortal na humingi ng palugit habang nag-ipon siya ng enerhiya para sa isang napakalakas na atake. Matapos sipsipin ang mas batang explorer, lumaki ng 10 beses ang bola ng kalaban, kaya kailangan ni Hanshan na pabilisin ng husto ang sarili upang hindi matamaan ng atake. Kailangan lang niyang ibigay ni Ifan ang oras na katumbas ng isang kanta. Pagkatapos ay nagsimulang maglabas ng malaking kapangyarihan ang bida, nagpapagaling at binubuo ang sarili niyang katawan. Sumigaw ang nahawahang babaeng may pulang buhok para mabilis na kumilos ang halimaw. Nagpaputok ang insekto ng isang malakas na asul na laser sa direksyon nila, ngunit mabilis na sumulong ang immortal at inactivate ang panangga upang protektahan ang bida. Matagumpay niyang nasangga ang umaapaw na enerhiya. Sinubukan ng halimaw na gamitin ang nahawahang babaeng may pulang buhok para mawala sa konsentrasyon ang immortal sa oras na iyon at sinusubukan ding pasukin ang isipan niya. Gayunpaman, mabilis na nakakilos si Ifan at inuntog siya nito upang makawala sa kontrol. Nagdulot ito para iluwa ang isang maliit na insekto mula sa ulo ng babae, gaya ng nangyari sa pinuno ng nakaraang grupo. Lumabas ang nilalang mula sa isip ng babae at sinubukang umatake muli. Ngunit mabilis na itinulak palayo ng immortal ang nilalang, at napagtanto na 2 beses na lang niya magagamit ang kanyang immortalidad. Tuluyan niyang dinurog ang mababang uri ng nilalang na iyon. Nagpaputok ang higanteng halimaw ng isa pang asul na beam, ngunit matagumpay itong naharangan ng panangga. Nang tanungin ng lasenggong si Ifan kung gaano pa katagal bago matapos ng bida ang lahat, ipinadala na lamang ni Hanshan ang kanyang espada para tulungan ang immortal. Bumalik sa anyong tao si Xiaoyue, at pagkatapos ay kinuha ng bida ang kontrol sa sitwasyon. Hiniling niya sa dalawa na ubusin ang mas maliliit na insekto habang mag-isa niyang hinaharap ang kanilang pinuno. Bumaril ng malaking dilaw na laser ang binata sa masamang nilalang. Pero mabilis na umiwas ang halimaw at unti-unting humugot ng kakatwang espada mula sa sarili nitong bibig. Sumugod ang halimaw at sinangga ng bida ang atake gamit lang ang kanyang kamay. Madali lang nasangga ang matinding lakas ng halimaw, kaya nagulat ang nilalang sa pambihirang lakas ng binata. Sa pagkakataong ito nakita ang espesyal na guwantes na bigay ng master, na sumalo sa malaking bahagi ng impact. Pagkatapos noon, nagsagupaan ang dalawa sa napakabilis at madugong laban, nagpapalitan ng mga atake na halos hindi na masundan ng mata. Habang naglalaban, pareho silang nakapagbitiw ng malalakas na suntok sa balikat ng isa't isa. Dahil dito, pareho silang napaatras mula sa kanilang sagupaan. Sa isip niya, napagtanto ni Hanjin na dapat na niyang tapusin ang nilalang sa lalong madaling panahon. Kung hindi, sisipsipin ng halimaw ang lahat ng enerhiya ng explorer. Sa kanya naisip na ganito pala ang pakiramdam ng nasa bingit ng kamatayan, at kailangan na niya itong tapusin ngayon. Habang naglalabas ng kapangyarihan ang kanyang guwantes, inactivate ng binata ang block breaker. Walang pag-aalinlangan siyang sumugod ng napakabilis. Harapan sa nilalang, pinakawalan niya ang isang diretsong suntok sa dibdib ng halimaw. Sobrang lakas ng suntok kaya nagkadurog-durog ang katawan ng nilalang sa ere, at nagkalat ang mga piraso nito sa lupa. Pero sinabi pa rin ng ulo ng halimaw na ang bida ang talagang natalo roon. Nagulat dito ang bida, hindi niya maintindihan kung paano pa ito nabubuhay. Mabilis na naghilom at nabuo muli ang katawan ng nilalang. Dahil sa eksenang iyon, lubos na nagulat at nawala ng pag-asa ang buong team. At sinabi rin ng lasenggo sa kapitan na nawawala ang babaeng may pulang buhok. Tapos, bigla na lang may mga kadenang pumulupot papalapit sa grupo.
Pagkatapos noon, itinaas ng nilalang ang mga braso nito, may hawak na higanting bato, at isang matinding pressure ang bumalot sa grupo. Pero nakakabilib na sinalo lang ng Lasenggo ang higanting bato gamit ang mga kamay niya, at sinabihan ang kapitan na bilisan. Umabot na sa limitasyon ang immortalidad ng binata, habang umaalingaw-ngaw ang paglagutok ng mga buto sa katawan niya. Napagtanto ni Hanshan na hindi nakakayanin pa ni Ifan. Pagkatapos ay biglang may lumitaw na higanting kamay sa itaas ng halimaw. Hindi nakaiwas ang nilalang at direktang tinamaan. Hindi maintindihan ng grupo kung sino ang nagligtas sa kanila mula sa kamatayan o kung paano ito nangyari. Saka nalaman na ang kapangyarihang ito ay nagmula sa master ng bida. Bumaba ang matanda mula sa kanyang karwahe at naglalabas ng presensya ng isang taong malayong mas malakas kaysa sa lahat. Pero bago pa man makapagsalita ang binata para magpasalamat o may sabihin, bumigay na ang katawan niya pagkatapos ng matinding laban. Nawalan siya ng malay roon mismo at nasalo ng mga kasamahan niya sa huling sandali. Sa wakas, biglang nagising ang bida sa isang kama sa ospital at nakita si Xiaoyu na nakaupo sa tabi niya. Pagkatapos noon, lumingon ang ating batang bida na halatang naguguluhan, hindi lubos maintindihan ang nangyayari sa kanya. Pero ipinaliwanag ng babaeng may asul na buhok na pagkatapos niyang himatayin, pinatay ng master ang mga halimaw, kahit na may ilang nakatakas. Nang sandaling iyon, tinanong ng mandirigma kung nasaan si Ifan, at ipinaliwanag ng kanyang kasama na nagtamo ng malalang sugat ang kaibigan nila kahit pa immortal ito. Sinabi rin niya na medyo mabagal ang paggaling ng binata, kaya naging medyo mabigat ang pakiramdam sa loob ng kwarto. Maya-maya, may pumasok na nurse sa kwarto na hinahanap si Ifan dahil mukhang nawala ang pasyente sa kama niya. Pagkarinig dito, sinabi ni Xiaoyu na kinuha ng mga nilalang ang babaeng may pulang buhok at malamang nagdesisyon ang immortal na sundan sila mag-isa. Pagkatapos noon, ibinunyag din niya ang kabuang pagkalugi sa misyon, na sinasabing kinumpiska ang lahat ng gamit mula sa lokasyon at nawalan sila ng 100 puntos. Agad na nagtanong ang bida kung ano ang sinabi ng kanyang master tungkol dito, umaasang makakakuha ng gabay mula sa matanda. Kalmadong sumagot ang babae na iniwan lang nito ang issue na hindi lutas, sadyang ginawa para ang bida mismo ang umasikaso sa lahat. Nang mapagtanto ang tunay na intensyon ng kanyang master sa paggawa nito, nagdesisyon si Hanjin noon din na babawiin niya ang lahat ng pagmamay-ari niya. Lumipat ang eksena sa isang grupo ng mga ekstra na nag-uusap kung gaano kabait si Zhao Hu para hayaan silang itago ang mga nakuha ng bida. Naudlot agad sila nang dumating ang ating dalawa, malakas na sinipa ang pinto, at nag-uutos na malaman kung nasaan ang pinuno ngayon. Tapos, sinubukan ng isa sa mga tambay na inisin ang bida at buong yabang na kumilos sa harap ng batang mandirigma. Dahil walang pasensya sa mga laro, binigyan ng binata ang lalaki ng isang matinding sampal sa mukha, kaya tumilapon ang walang laban na lalaki sa matigas na sahig. Pagkatapos noon, hinamon niya ang iba pang miyembro ng grupo, malakas na nagtatanong kung may gusto pa bang sumubok na kalabanin siya. Nang makita ang lakas ni Hanshan, natakot ang mga ekstra at sinimulang i-record ang lahat para ipadala kay Zhao Hu, naghihintay sa reaksyon ng kanilang boss. Samantala, galit na bumangon ang nakadapan lalaki at sinubukang sumugod gamit ang kutsilyo, pero hinawakan ng bida ang braso niya at sinimulang bugbugin. Tamang-tama naman na dumating mismo si Zhao Hu sa kwarto, malakas na nagtatanong kung ano ba talaga ang dahilan ng kanilang paglusob. Pagkatapos, mariing sumagot ang ating bida na gusto niyang mabawi ang kanyang mga gamit ngayon din at humingi rin ng formal na paumanhin. Inutusan ng malupit na lalaki ang kanyang mga tauhan na ipadala ang mga video ng laban sa mga otoridad, tinatakot ang binata ng napakatinding parusa. Gayunpaman, inulat ng mga tauhan ni Zhao Hu na sumagot ang mga otoridad na hindi sila makikialam sa panloob na isyu ng mga lokal na tagabantay. Kaya naman labis na nainis ang matanda sa negatibong sagot at winasak ang communicator gamit ang kanyang mga kamay dahil sa matinding galit. Tapos, nag-iba ang pakikitungo ng malupit na lalaki at nagtanong kung ano ang kailangan para tapusin na ang gulo ng tuluyan ng walang karagdagang problema. Direkta ang naging sagot ng bida. Gusto niyang humingi ng pahintulot na makapasok sa vault ng lungsod at kunin ang lahat ng kaya niyang dalhin. Labis na nag-alangan ang lalaki sa matapang na alok, pero pumayag din kinalaunan, nagbigay ng kondisyon na kukunin lang ng binata ang kasya sa kanyang mga kamay. Ang hindi niya naisip ay nakahanda na ang magic ring na ibinigay ng master ng binata, isang pambihirang artifact na kayang mag-imbak ng maraming gamit. Pagkatapos nito, nakita natin ang ating bida na tuluyan ng pumasok sa vault para isagawa ang kanyang malaking plano na limasin ang lahat. Habang nangyayari ito, sinabi ni Zhao Hu sa kanyang mga tauhan na imposibleng may makakuha ng kahit anong mahalaga kung palad lang ang gagamitin. Sa loob, gumamit ang bida ng isang espesyal na gabay na bigay sa kanya ng isang kasamahan na naglalaman ng lahat ng nakatagong kayamanan sa vault. Tapos, nakita niya ang mga buto at pakpak ng isang higanting insekto pati na rin ang ilang halamang gamot na nakakalat sa mga estante. Pero sa sandaling iyon, may nakakuha ng kanyang pansin. Ang matibay na talukap ng isang Sixth Order na alimango na nandoon.
Kaya napagpasyahan ng bida na kunin ang lahat ng mahahalagang bagay na ito papasok sa dimensional ring na iniregalo ng kanyang master. Ilang sandali pa, nakita natin ang bida na kalmadong lumabas ng vault, habang tumakbo palapit ang kapareha niya para magtanong kung ano ang kinuha niya. Pero ginawang misteryo ng bida ang tungkol sa mga nakuha niya, at sinabing sasabihin lang niya ang lahat kapag silang dalawa na lang. Nang umalis ang ating bida, naguluhan si Zhao Hu dahil mukhang umaalis ang binata na walang dalang kahit ano. Pero pagtawag sa stock manager, nakatanggap ang kontrabida ng nakakagimbal na balita na nilimas ng bida ang kalahati ng lahat ng naroroon. Inulat ng isang tauhan na ipinaalam niya sa kinaukulan ang pagnanakaw, pero sinabi nilang problema na nila iyon at makikialam sila. Nang gabi ring iyon, payapang nagpapahinga ang bida nang lumabas si Xiao Wei mula sa pagligo, na lumikha ng kakaibang atmosfera. Tapos inaya niya ang bida na matulog sa iisang kwarto kasama niya, malambing na sinabing takot na takot siyang mawala ito sa nakaraang laban. Pero nang subukan niyang lumapit sa binata, biglang may lumitaw na babaeng nakapajama na may itim na buhok sa gitna ng kwarto, na tuluyang sumira sa sandali. Sobrang kinabahan ng dalawa at napatalon mula sa kama dahil hindi nila alam na may ibang taong nagtatago sa loob ng malaking bahay na yon. Nang tanungin kung sino siya, nagpakilala siya bilang Liling Jian, apo ni Master Lai Shutong, at sinabing doon na rin siya nakatira kasama nila. Gamit ang kanyang espesyal na kakayahan sa pagmamasid, napagtanto ng karakter na ang babae ay, sa katunayan, isa sa mga pinakamalakas na mahiwagang armas sa mundo. Medyo nahiya ang ating bida nang makita ang babae na nakapajama, pero sinabi niya nang walang kahihiyan na ganito siya mas komportable. Ipinagpatuloy niya, sinabing isa siyang sikat na best-selling author, at malaki ang naitutulong ng mga damit na yon sa pagiging malikhain niya. Inalok pa ng kakaibang babae na tumabi siya sa kanila sa kama, kaya mas lalong naging magulo at nakakalito ang sitwasyon. Pero namali ng intindi si Xiaoyu at sinabing hindi niya pwedeng gawin yon dahil kakakilala pa lang nila sa sandaling yon. Ipinaliwanag ni Liling Zhen na gusto lang niyang bumuo ng kontrata sa bida, na nagbigay ng malaking ginhawa sa babaeng may asul na buhok. Tapos, sinabi ng bida sa dalaga na kung bubuo sila ng kontrata, magagamit niya ang kakayahan niya para tulungan itong magising sa mas mataas na rang. Nang sandaling iyon, nagsimulang galaw-galawin ng babae ang kanyang pajama sa kakaibang paraan, na ikinagulat ng bida dahil hindi niya inasahan ang ganitong pabigla-biglang galaw. Natural lang din niyang sinabi na sa mga librong sinusulat niya, laging nabubuo ang mga mahiwagang kontrata pagkatapos ng matinding pisikal na kalapitan ng dalawang partido. Medyo nagulat ang dalawa nating bida sa biglaang inasal ni Liling Jin, pero binaliwala ito ng bidang si Hanshan at nagsimula ng bumuo ng kontrata kasama ang babae. Agad na lumitaw ang mga mahiwagang kadena ng enerhiya sa pagitan nilang dalawa, at naselyuhan ang kasunduan na naging dahilan ng paglakas ng kapangyarihan ng babae. Pagkatapos nila sa ritual ng kontrata, pinuri ng ating bida ang bagong kapangyarihan ng dalaga at humiling na subukan ito agad doon mismo. Sa pagkakataong iyon, mukhang hindi komportable si Xiaoyu sa sitwasyon at sinabing pupunta muna siya sa kusina para kumuha ng isang basong tubig. Pero nang makarating sa kusina, nakarinig ang babaeng may asul na buhok ng ilang kakaibang tunog mula sa kwarto, kaya dali-dali siyang bumalik para tingnan kung anong nangyayari. Gayunpaman, sa kanyang ginhawa, nakita lang ni Xiaoyu ang dalawa niyang kasamahan na sinusubukan ang bagong kakayahang mag-transform ng babae. Ipinakita ng bida ang kanyang bagong tuklas, mga spiritual energy pill na kayang gawin ng bagong miyembrong si Liling Jin gamit ang kanyang kapangyarihan. Tapos, nagsimulang seryosong mag-usap ang grupo tungkol sa mga susunod nilang plano para hanapin ang nawawalang babaeng may pulang buhok. Nagtanong ang bagong miyembro kung sino ang hinahanap nila, at mabilis na ipinakita sa kanya ni Xiaoyu ang litrato ng redhead. Nang makita ang litrato, nagkomento ang batang si Liling Jian na may nakita siyang katulad sa isang sikat na nightclub sa lungsod at iminungkahi na doon sila magsimulang maghanap. Bago umalis ng bahay, inisprayan ng bida ang lahat ng miyembro ng isang espesyal na spray na umaakit at nagpapagalit ng matindi sa mga halimaw na Zord. Sa loob ng nightclub, habang nagsasaya ang lahat, tinanong ng ating bida ang bartender kung may dumaan ba roong nagngangalang Bai Shuang. Tinignan siya ng kakaiba ng empleyado at sumigaw para marinig ng lahat na si Hanshan ang magbabayad para sa lahat ng inumin sa party. Habang nagdiriwang ang lahat ng customer sa libreng inumin, nagtatanong ang bida na walang naintindihan kung anong nangyayari sa lugar na yon. Sumagot ang bartender na may nag-iwan ng malaking utang doon at sinabing isang lalaking naghahanap sa kanya ang magbabayad ng lahat. Nagpatuloy ang empleyado at sinabing may iniwan na nakasarang kaban ang taong iyon para sa sinumang magtatanong at iniabot niya ang mahiwagang bagay sa binata. Pagbukas ng kaban, nakakita sila ng babala na nagsimula na ang reproductive cycle ng Zerd at may 7 parasito na nakawala sa paligid. Biglang itinigil ng binata ang kanyang pagbabasa at sinabi sa kanyang mga kaibigan na kailangan niyang pumunta agad sa banyo. Sa loob, hindi sinasadyang nabunggo niya ang isang lalaking may salamin na kahina-hinalang nakatayo sa isang tabi. Walang ano-ano'y biglang nagalit ang lalaki at sumugod sa bida na may matinding layuning saktan siya.
Subalit, nang tumama ang suntok ng lalaki, walang naramdaman ang ating bida at malakas niya itong itinulak pabalik. Habang bumabagsak ang lalaki, isang Zerd Eclipse Monster ang tumalon mula sa kanyang batok at tinangkang umatake sa bida gamit ang matatalim nitong kuko. Walang kahirap-hirap na pinatay ni Hanshan ang nilalang habang nasa ere pa ito at tinapos ang panganib sa isang mabilis na galaw. Pagkatapos nito, dumating ang buong koponan sa banyo, gustong malaman kung ano ang nangyari at bakit napakaingay. Agad na nagpaliwanag ang bida na inatake siya ng isang taong kontrolado ng Zerd Eclipse Monster. Nang sandaling iyon, sinabi ni Xiaoyu na nahanap na nila ang isa sa 7 halimaw, kaya dapat na nilang hanapin ang iba pa. Pagkatapos, umalis sila sa banyo para maghanap ng iba pang pahiwatig, ngunit isang lalaki na may dalang itak ang biglang sumulpot at inatake ang ating bida. Pero, nakailag ang bida sa huling sandali at nagbitiw ng malakas na sipa sa lalaki, na agad nagpabagsak sa kanya sa malamig na sahig. Mabilis na tumalon ang kumokontrol na nilalang mula sa ulo ng lalaki, pero pinuksan ng bida ang mga insekto habang nasa ere pa ito. Matapos iyon, nakilala ng babaeng nakaasul na ang talunang lalaki ay isa sa mga pinagkakatiwalaang tauhan ni Zhao Hu. Pinagtagpi-tagpi ng ating bida ang mga pangyayari at napagtanto na lahat ng nasa nightclub at ang mga nahawaang lalaki ay may direktang koneksyon sa kontrabidang si Zhao Hu. Lumipat ang eksena sa opisina ni Zhao Hu. Doon, nakita natin ang malupit na lalaki na mahinahong nagbibigay ng aral sa isang estudyante. Walang ano-ano'y may galit na nagbukas ng pinto, at nakita nating dumating ang immortal na si Ifan para humingi ng paliwanag. Agad niyang inakusahan ng korupsyon ang malaking lalaki, at ang paggamit nito ng mga insekto para kontrolin ang mga nagising na estudyante sa syudad. Malamig na sinabi ng matandang si Zhao Hu na patay na ang asawa ni Ifan, kaya dapat manahimik na lang ito kaysa gumawa ng iskandalo. Ngunit nagsimulang maglabas si Ifan ng nakakapangilabot na aura, at sinabing kasalanan lahat ng malupit na lalaking iyon, kaya nandito siya para tapusin ang lahat. Sinubukan itong iwasan ni Zhao Hu, na sinasabing kamalasan lang ang pagkamatay ng babae, at tinanong kung hindi ba natatakot ang immortal sa pagdating ng mga resbak. Nang sandaling iyon, pinalibutan ang immortal ng ilang mga sanggano. Saka nakangiting peke na sinabi ng matanda na ang binata ang unang umatake sa kanya. Dahil dito, tinangkang umatake ng mga siga mula sa likuran, ginagamit ang kanilang kalamangan sa bilang para tapusin siya. Inactivate pa ng immortal ang kanyang kakayahan para lumaban. Ngunit bago pa man siya makakilos, dumating ang bidang si Hanshan at pinatumba ang lahat sa pintuan. Nagulat ang lahat sa kanyang pagdating, at sinabihan ng bida ang sinumang gustong tumakas na gawin na ito agad dahil personal ang labang ito. Pero hindi pinansin ng mga sanggano ang babala at sumugod sa ating bida nang may dalang iba't ibang armas, pursigidong patayin siya. Tila nasiyahan ang bida rito at nagpakawala ng sunod-sunod na suntok at siko na isa-isang nagpatumba sa mga sanggano. Sa isang iglap, nakabulagta na ang lahat ng siga sa sahig, at nagulat ang immortal sa paghusay ng kakayahan sa pakikipaglaban ng ating bida. Sa pagtatangkang samantalahin ang gulo, sinubukan ni Zhao Hu na tumakas, pero mas mabilis ang binata at naabutan niya ito sa loob ng ilang segundo. Walang awa, nagbitiw ng malakas na atake si Hanshan sa dibdib ng kontrabida, na nagpabagsak sa tiwaling matanda sa sahig. Pagbagsak niya na wala ng buhay, isang kumokontrol na insekto ang lumabas mula sa ulo ni Zhao Hu at sinubukang tumakas mula sa gulo. Pero nahulaan ng ating bida ang daanan ng nilalang at tinapos ito sa isang suntok, at napagtantong hindi pa ito ang ina ng mga halimaw. Subalit, saktong pagdating ng ilang mga gwardiya ng syudad sa opisina, at nang makitang patay na si Kapitan Zhao Hu, galit na galit sila. Lumipat ang eksena sa opisina ng mayor kung saan hinihiling ng sekretarya na pirmahan niya ang ilang mga dokumento. At pagharap niya para sumagot, nakita nating tuluyan ng kontrolado ng ina ng mga Zerd Eclipse Monster ang kanyang isipan. Pagkatapos, narinig na lang natin ang mga hiyaw ng kaawa-awang babae habang inaatake siya ng halimaw na kumokontrol sa katawan ng politiko. Bumalik ang eksena sa ating mga bida. Sinabihan ni Hanshan ang babaeng nakaasul na agad tawagan ang kanilang master. Nang subukan ni Xiaoyu na sabihin hindi siya aalis sa tabi niya, hinawakan siya ng binata sa kamay at buong tatag na pinakiusapang umalis na. Nakita nating nag-uutos ang nahawaang mayor sa mga gwardiya na tugisin ang pangkat ng ating bida sa buong syudad. Pagkatapos ay nagpakita ng masamang mukha ang politiko at sinabing hindi niya inasahang mahuhulog agad sa kanyang patibong ang ating mga bida. Bumalik tayo sa ating bida na palabas na ng gusali para lumayo sa kanyang koponan at magpahuli ng mag-isa para protektahan ang kanyang mga kaibigan. Paglabas niya sa gusali, nakita natin ang isang matandang lalaking lumilipad sa isang hoverboard at sinabing inaaresto na ang binata. Gumamit ng isang uri ng kapangyarihang nagpapabigat ang misteryosong matanda para puwersahin ang ating bida na sumuko agad. Pagkatapos, ipinakita ng kwento ang master ng bida, si Li Shutong, na nagsasabi sa isang taong nagtatago sa anino na dapat na nilang ipakita ang kanilang sarili. Lumabas ang misteryosong figura at sinabing hindi man lang mukhang nag-aalala ang master, kahit nasa matinding panganib ang buhay ng kanyang kahalili.
Nagsimulang maglabas ng nakakatakot na aura ang propesor at nagtanong kung kailangan ba talaga nilang gumawa ng ganito kalalang bagay. Ngunit sinabi ng lalaking nakahood na hindi siya natatakot dahil ang matandang lalaki sa hoverboard ay clone lang ng tunay na kontrabida ng kwento. Tumawa na lang si Master Li Shutong at tinanggap na wala siyang magagawa ngayon. Habang naglalaho ang nakahood na figura sa anino, sinabi niyang may mga nakatago pa siyang alas. Pagkatapos ay sumulpot ang kasamahan niyang si Lin Jingxuan at tinanong kung dapat ba siyang tumulong kay Hans Han, pero sumagot ang master na naplano na niya ang lahat. Lumipat ang eksena sa ating bida na nakatali sa silya. Pagkatapos ay dumating ang matandang lumilipad at tinanong kung gusto niya bang umamin. Pero mariing itinanggi ng bida ang anumang kasalanan, kaya malakas siyang sinuntok ng matanda sa mukha. Nagpatuloy ang kontrabida at sinabing may dalawang pagpipilian lang ang binata, sumali sa kanila o mapalayas ng tuluyan sa laro ng buhay. Tinanong ng bida kung ang lalaking iyon at ang kanyang organisasyon ba ang nasa likod ng mga Zerd na kumokontrol sa isipan. Kinumpirma ng matanda ang hinala niya at ipinagmalaking ang mga Zerd na iyon ang pinakamalakas na sandata sa kanilang lihim na arsenal. Matapos marinig ito, tinanggihan ni Hans Han ang parehong pagpipilian ng walang pag-aalinlangan, at sinabing gagawin niya ang lahat sa sarili niyang pamamaraan. Kinabukasan, nakita natin ang ating nakataling bida habang papunta sa bitayan habang inaanunsyo ng isang boses ang kanyang malungkot na katapusan. Sinabi ng tagapagbalita na nasa tabi ng mayor na handa na ang lahat. Nagtanong ang mayor kung nahuli na ang koponan ni Hans Han. Nang sasagot na sana ang lalaki ng hindi, bastos na pinutol siya ng mayor at sinabihang umalis. Habang nakaupo, nagtaka ang mayor kung bakit, kahit napakalapit na sa katapusan, nanatiling napakakalmado ng bida. Sa karamihan, nakilala ng ilang miron si Hans Han bilang ang henyong nagising na may ELA level sa akademya. Ngunit sa sandaling ito, ipinakita ng mayor ang kanyang sarili sa entablado na nagbigay ng kaunting gulat sa mga tao. Sa kanya inanunsyo na ipapadala ang isang henyo sa langit, ngunit nararapat lang sa kanya ang kapalaran na ito dahil nakapanakit siya ng mga inosente. Patuloy na nagsinungaling ang mayor na sinasabing nakipagkampihan ang bida sa mga halimaw para sirain ang kapayapaan ng syudad. Dito na nagsimulang suportahan ng buong populasyon ang mayor at gusto na nilang pagbayarin ang binata sa mga krimeng hindi naman niya ginawa. Nang sandaling iyon, umiti ang mayor at inutusan ang taong nakatoka na i-activate na ang huling mekanismo para sa parusang kamatayan. Mabilis na na-activate ang makina at mapanganib na bumaba ang talim patungo sa lig ng bida. Gayunpaman, sa huling sandali, may pumindot ng isang buton na pumigil sa mekanismo at nagligtas sa buhay ng ating bida. Pagkatapos ay nakita natin si Xiang Siting, ang babaeng iniligtas ni Hans Han sa disyerto, na sumulpot sa gitna ng karamihan kasama ang kanyang mga sundalo. Galit na nagtanong ang mayor kung bakit nakikialam ang Merchant Guild sa usaping panloob ng syudad. Matapos iyon, nagpakita ang buong koponan ni Hans Han sa gitna ng karamihan, handang ipagtanggol ang kanilang kaibigan. Muling lumipat ang eksena kay Master Li Shutong, nakikipag-usap sa nakahood na figura sa anino. Nang sabihin ng lalaki sa anino na tapos na ang lahat ng drama, buong kumpiyansa lang nang umiti ang master. Naglaho ang anino, at nagsimulang magsalita ang isang tao sa cellphone ng master, sinasabing hindi nila natagpuan ang leader ng organisasyon ng kalaban. Ngunit nang magtanong si Li Shutong tungkol sa mga pahiwatig, sinabi ng lalaki sa kabilang linya na nahanap niya ang isang organisasyon na tinatawag na Breaking Down. Bumalik ang eksena sa ating mga bida. Nagulat ang mga tao sa paligid nila na may pumigil sa execution. Pagkatapos ay inihayag ni Xiang Siting sa lahat ng naroroon na isa itong malaking bitag na pinlano ng mayor. Isinigaw niya para marinig ng lahat na isang tunay na bayani si Hans Han, hindi isang kontrabida tulad ng sinasabi nila. Nang sandaling iyon, makikita nating gumalaw ng napakabilis ang pinalayang bida habang hawak ang kanyang sandata. Isinisigaw na lumalaban siya para sa kabutihan ng sangkatauhan. Pagkatapos, ipinakita sa isang malaking screen kung paano talunin ni Hans Han ang iba't ibang mga halimaw. At nang makita ito ng mga tao, labis silang humanga. Subalit, dumating ang matandang lumilipad na naglalabas ng matinding kapangyarihan, at agad na pinatahimik ang lahat gamit ang kanyang umaalingaw-ngaw na boses. Nakaramdam ng takot ang koponan ng bida sa nakakapangilabot na aura ng mahiwagang lalaki at nagtaka kung sino siya. Nang sandaling iyon, inihayag ng matanda na ang pagpatay kay Hans Han ay ang misyon ng kanyang korporasyon at walang makakapigil sa kanila. Gamit ang kanyang kapangyarihan, naglabas ang matanda ng isang higanteng kamay mula sa langit para tangkaing durugin ang ating bida. Ngunit bago pa nito maabot ang target, may tumama sa higanteng kamay kaya sumabog ito sa ere. Nagulat ang matanda. Pero bago pa siya makakilos, direktang tumama sa kanya ang isang mahiwagang tira at nagpabagsak sa kanya. Naguluhan ang karamihan sa lahat ng ito, pero napansin ni Xiang Siting ang isang mahiwagang figura sa bubong ng isang gusali na mabilis na tumakas. Agad pagkatapos nito, ang mayor na napaliligiran ng pulang aura, ay sinubukang umatake kay Hans Han. Sinabi ng bida na ang kaguluhang ito ay totoong pakana na ipinag-utos ng kanyang master, bago maghandang lumaban.
Isang malakas na suntok ang papalapit sa ating bida, pero nakailag siya sa huling sandali. Namangha ang alkalde sa bilis ng binata. Pero bago pa siya makakilos, nasa likuran na niya ang ating batang bida, handang maghiganti. Sinuntok ni Hanshan ang kalaban sa mukha, at bumagsak ang alkalde sa lupa na lumikha ng isang malaking pagsabog. Mabilis na natalo ang politiko, ngunit biglang tumalon ang Mother Eclipse Zerg mula sa kanyang noo para tumakas. Pero nasalo ng bida ang nilalang sa ere, at madali itong dinurog gamit ang kanyang mga kamay. Ipinakita niya ang bangkay ng halimaw sa mga tao, at ipinaliwanag na sa totoo lang, pinoprotektahan niya ang sangkatauhan mula sa mga Zerg na nakapasok na sa lipunan. Habang nagsasalita ang ating bida, sumulpot si Master Li Shutong sa kanyang likuran at tinanong kung kumusta ang naging karanasan niya. Patuloy na nagtanong ang Master kung naranasan na ba ni Hanshan ang pagkakaiba ng buhay at kamatayan. Sumagot ang binata na sa susunod ay gusto na niyang tapusin ang lahat ng walang hinihinging tulong. Binati ni Li Shutong ang kanyang disipulo at sinabing natagpuan sa lungsod ang kahuli-hulihang masamang insekto. Nanghihinayang lang siya na napatay agad ang mga kalaban bago pa man sila mainteroga. Nagkomento ang Master tungkol sa lihim na samahan na nakapasok sa mga tagapagbantay ng lungsod, pero sinabing wala pa siyang masyadong solidong impormasyon. Nang sandaling iyon, dumating ang immortal na si Ifan at ibinunyag sa grupo na natagpuan na ang katawan ng babaeng may pulang buhok na si Hong Yingwei. Dahil dito ay labis na nalungkot si Hanshan. Nang tanungin niya kung saan nila siya nahanap, sumagot ang immortal na natagpuan ang mga katawan ng ilang tao sa dagat malapit sa dalampasigan. Makikita ang ilang kabaong na lumulutang sa dagat, at sa loob ng isa rito, nakahimlay ang walang buhay na dalaga. Ngunit isang nakakakilabot na bagay ang nagsimulang mangyari sa kanya. Nagsimulang magbago at mangitim ang mukha ng dalaga. Pagkatapos ay dumilat siya, at isang nilalang ang nagsimulang gumapang palabas mula sa kanyang bibig. Ilang oras matapos ang gulo, makikita ang ating mga bida na payapang nanananghalian ng magkakasama. Napansin nilang umabot na sa level 3 ng sistema ang lahat ng miyembro ng koponan. Sinabi ng bida na humabol na rin si Liling Jian at nag-evolve sa level 3, at natuto si Xiaoyu ng ilang bago at kapaki-pakinabang na kasanayan. Inalok ni Xiang Siting na gumawa ng kontrata kay Hanshan, ngunit magalang niya itong tinanggihan at sinabing nakikipagkontrata lamang siya sa mga espiritong may taglay na kabanalan upang sila ay mag-evolve. Tinanong ni Master Li Shutong kung ano ang plano ni Hanshan ngayong nag-evolve na siya ng husto sa pamamagitan lang ng pakikipaglaban sa loob ng mga lungsod. Sumagot ang binata na gusto niyang patuloy na mag-evolve kahit ano pa ang mangyari. Nang marinig ito, sinabi ng Master na ipadadala niya ang kanyang disipulo ng direkta sa larangan ng digmaan, isang lugar na nasa walang katapusang labanan sa loob ng maraming taon. Ipinagpatuloy niya sa pagsasabing dahil isa itong mabigat na misyon ng pagsasanay, hindi maaaring sumama ang mga babae sa kanya sa pagkakataong ito dahil ang perpektong pagsasanay para sa kanila ay sa ibang lugar. Lumipat ang eksena sa isang malaking pader na puno ng mga kanyong walang tigil sa pagpapaputok. Tinatamaan ng mga bala ang ilang dambuhalang ahas, at makikita ang ilang sugatang sundalo na nakahandusay sa lupa. Makikita ang dalawang lalaking nagngangalang Xiaoyu at Zhang na seryosong pinag-uusapan ang mga naging kasawian ng kanilang pangkat sa labanang iyon. Nagsimulang magreklamo ang isa sa kanila at sinabing naghihintay siya ng agarang saklolo, lalo pat nawalan na ng 2 tauhan ang kanyang pangkat. Nang sandaling iyon, lumapag ang isang helicopter sa lugar, at bumaba ang bidang si Hanshan na handang-handa ng sumabak. Pagkatapos ay nagpakilala ang bida at sinabi ang kanyang pangalan sa 2 sundalong naroon. Nagtaka ang mga lalaki dahil wala siyang dalang kahit na anong espiritu dahil masyadong mapanganib ang lugar na iyon at tiyak na mamamatay siya kung lalakad siyang walang armas. Walang sinuman sa 2 sundalo ang gusto siyang makasama sa pangkat nila, kaya nagtalo silang 2 kung sino ang tatanggap sa baguhan. Pero sa huli, bumigay rin ang blonde na sundalo at pinalapit ang binata para makilala ang buong pangkat. Sinabi niya ang kanyang pangalan at ipinahayag na siya ang kapitan ng pangkat na sasalihan ni Hanshan. Ipinakilala rin ng kapitan ang iba pang recruits na sina Kai Shifang at si Xiaoqian. Biglang sumingit sa usapan ang blonde na babae, nagrereklamong basang-basa siya sa huling misyon nila. Sinubukan niyang isuot ang kanyang coat pero naipit siya sa tela. Pagkatapos, humingi siya ng tulong sa ating bida. Tinulungan siya ni Hanshan na makaalis sa pagkakaipit at pagkatapos ay lumapit ang babae at nagpasalamat sa kanyang tulong. Tinanong ng blonde na babae sa kapitan kung iyon ba ang bagong recruit ng pangkat at nagtaka rin kung bakit wala siyang dalang mga espiritong anyong tao. Formal na nagpakilala ang bida sa grupo at sinabing may dala siyang mga regalo, sabay labas sa ilang mga mahahalagang bagay na nakuha niya mula sa vault ng lungsod. Tuwang-tuwa ang lahat ng recruits sa mga natanggap nilang gamit at nagsimulang magpasalamat sa bida sa kanyang pagiging galante. Gayunpaman, tinanggihan ng kapitan ang regalo. Sinabi niyang hindi niya kailangan ang mga iyon dahil isa siyang mecha operator at hindi siya gumagamit ng mga karaniwang gamit pangdepensa. Nagpatuloy sa pagsasalita ang kapitan at inutusan ang mga recruit na maghanda kaagad para sa susunod na misyon. Nang umalis ang leader, tinanong ng ating bida sa iba kung totoo bang isa siyang mecha operator.
Sumagot ng ang isa sa mga recruit, at ipinaliwanag na matapos mamatay ang partner nito sa laban, naging mecha operator ang kapitan para makapagpatuloy sa pakikipagdigma. Ang masiglang usapan na ito ay agad na naantala nang dumating ang mismong kapitan na naghagis sa kanila ng mga sako ng patatas. Tinanong ni Hanshan kung ano ang misyon nila, at sumagot ang kapitan na pupuksain nila ang lahi nito. Labis na nagtaka ang ating bida dito. Ipinaliwanag ng kapitan ang sitwasyon, sinabing pupuksain nila ang mga ahas ng Azaki clan, mga halimaw na nagpaparami ng 1-0, 000 beses na mas mabilis kaysa sa mga tao. Ipinagpatuloy niya na sinabing dahil sa nakakabaliw na bilis nito, patalo na sila sa digmaan sa lugar na iyon hanggang noong nakaraang buwan. Pero sa kabutihang palad, ang pagbabalik ni Leader Wei King ay nagawang ibalik ang pabor sa sangkatauhan. Gayunpaman, kahit marami na ang napatay na halimaw ni Wei King, may ilan pa ring nakatakas. Ang mismong misyon ng grupo ngayon ay hanapin ang pugad ng mga nakatakas na ahas na ito. Pagkatapos ay umalis na sila para sa kanilang misyon. Lumipat ang eksena sa isang madilim na gubat kung saan makikita ang ating pangkat na hinahanap ang pugad ng halimaw. Naisip ni Hanshan na nakarating na sila sa tamang destinasyon, pero isang kakaibang bagay sa itaas ang kumuha sa atensyon niya. Pagtingala niya, napansin niya ang isang napakakakaibang telang nakasabit na mukhang isang dambuhalang balat, at ang kakatwang materyales na ito ay nakakalat sa buong gubat at natatakpan ang halos lahat ng mga puno. Nagkomento ang leader ng grupo na iyon ay ang pinaghubarang balat ng ahas na Azaki, isang proseso na nangyayari sa tuwing tumataas sila ng level. Biglang sumigaw ng malakas ang bida, binabalaan ang lahat na ang mga itlog ng halimaw ay nakatago sa loob ng nakakadiring balat na ito. Agad pagkatapos nito, maraming itlog ang nagsimulang maghulugan mula sa itaas, pabagsak ng diretsyo sa lupa. Mula sa loob ng kanyang robot armor, ipinaliwanag ng kapitan na sobrang lalaki ng mga ahas na ito, at ang mga itlog ay nakatago sa balat nito, na nagpapatunay na ito nga ang kanilang target. Pero sa labis na gulat ng lahat, nagsimulang pumutok at bumuka ang mga itlog habang nahuhulog sa ere. Sobrang nabigla ang grupo habang tinatanong nila kung anong klaseng kakaibang tunog ang narinig nilang nagmumula sa mga itlog. Habang walang tigil sa paghulog ang mga itlog, isang nakakabinging tunog ang nagsimulang magmula sa iisang direksyon. Ang lakas ng tunog ng pag-ataking ito ay napakatindi kaya tumilapon patalikod ang mabigat na armor na minamaneho ng kapitan. Tuluyang nahulog ang kapitan mula sa bingit ng bangin, habang pilit namang inabot ng bida ang kanyang kasama upang iligtas siya. Nagawang hawakan ni Hanshan ang bakal na braso ng makina at, taglay ang matinding lakas, ay inihagis pabalik sa itaas ng bangin ang robot. Dahil dito ay ligtas na bumagsak sa lupa ang leader, at namamanghang napaisip kung paano nagkaroon ng ganoong pisikal na lakas ang isang batang recruit. Labis na nalungkot ang pangkat sa pangyayari dahil inakala nilang imposibleng mabuhay ang ating bida sa kahindik-hindik na pagkahulog na iyon sa bangin. Dahil labis na nasasaktan sa trahedya, sinimulang sisihin ng piloto ng armor ang sarili niya sa sinapit ng binata. Ngunit nakahina ng maluwag ang lahat nang biglang may umusbong na kamay na nakakapit ng mahigpit sa gilid ng bangin. Walang iba kundi ang ating bida na humihingi ng kaunting tulong para makaakyat pabalik. Sobrang natuwa at nakahinga ng maluwag ang buong pangkat nang makita nilang ligtas at walang galos ang bida. Pagkatapos, paglapit ng binata, medyo inis na sinabi ng leader na napakamali para kay Hanshan na subukang isakripisyo ang sarili mailigtas lang ang buhay niya. Kalmado namang sumagot ang bida at sinabing naiintindihan niya. Habang nag-uusap pa sila, ilang ahas ang nagsimulang lumapit ng napakabilis patungo sa pwesto ng grupo. Napagtanto ni Hanshan na mga bagong panganak itong mga ahas ng Azaki clan, at agad iniutos ng kapitan sa lahat na mag-ingat ng husto. Halatang natakot ang balbon na recruit at ang blonde na babae sa napakaraming dami ng mga ahas na sumusulpot mula sa lahat ng direksyon. Matapang na sumugod ang mga halimaw patungo sa grupo, at direktang hinarap ng leader ang halimaw gamit ang lakas ng kanyang armor. Sa tindi ng takot sa eksena, sinabi ng blonde na babae na dahil sa sobrang dami ng ahas, imposibleng makatakas sila ng buhay. Sa matinding tensyong iyon, inaktiba ng bida ang kanyang espesyal na singsing at gumawa ng malaking harang upang maprotektahan ang buong grupo. Tumigil ang mga ahas at naguguluhang pinagmasdan ang nakaprotektang grupo, matyagang naghihintay ng pagkakataon para umatake. Mukhang naguguluhan din ang kapitan sa mga nakatayo lang na ahas na pinapanood lang ang kanilang mga galaw. Tinanong ng ating bida kung ano pa ang hinihintay ng kapitan para gamitin ang armas ng armor niya at sunugin ang mga ahas na iyon. Pagkarinig nito, kumilos ang kapitan at sinimulang gamitin ang flamethrower ng mecha para sunugin at lipulin ang lahat ng mga ahas. Labis na namangha ang lahat sa mapanirang lakas ng makina at binati si Hanshan sa pagliligtas ng kanilang buhay kanina. Nang matapos sunugin ng kapitan ang lahat ng halimaw, sinabi niyang hindi pala mayabang ang binata, hindi gaya ng ibang mga noble. Pero maya-maya lang, isang red alert ang lumitaw sa screen ng robot. Napaisip dito si Hanshan, kaya nagtanong siya kung anong nangyari. Sumagot ang kapitan na naging palpak ang misyon ng kabilang pangkat na puksain ang mga pugad. Idinagdag pa niya na kung hindi dahil sa tulong ng bida,
tiyak na nabigo rin sana sila. Ipinagpatuloy niya ang pagpapaliwanag na alam mismo ng mga ahas ng Azaki clan kung saan naroon ang mga reinforcements ng mga tao. Dahil dito, iminungkahi niya na gamitin ng bida ang kapangyarihan ng singsing nito para akitin ang mga ahas papunta sa kanila bilang patibong. Taos-pusong sumagot si Hanzhan na hindi siya sigurado kung makakaya nilang ubusin ang lahat ng ahas ng sila-sila lang, pero nagbabala siyang kung hindi sila tatakbo, siguradong tatapusin sila ng mga ahas. Bigla na lang, isang dambuhalang rank 15 Azaki Tribe Nest Guardian Snake ang lihim na sumulpot sa likuran ng grupo. Nang mapansin nila ang presensya ng halimaw, labis na nagulat ang lahat sa dambuhalang laki nito. Pero agad na sumigaw si Hanjin at inutusan ang lahat na tumakbo palayo roon kaagad. Nang marinig ito, tumakbo sa takot ang dalawang baguhang recruit sa grupo dahil naisip nilang imposibleng matalo ang ganitong kalaking halimaw. Sa kritikal na sandaling ito, ipinakita ng kapitan ang kanyang buong tapang at ginamit ang lahat ng kanyang sandata para makapagbigay ng oras na makatakas ang kanyang mga kasama. Sa kasamaang palad, mukhang walang epekto ang atake sa ahas, at mabilis itong gumanti gamit ang mga dambuhalang pangil nito para hulihin ang robot armor. Pagkatapos nito, agad na dinurog ng higanteng halimaw ang robot ng kapitan gamit ang matinding lakas. Muntikan na, pero nakatakas ng buhay ang kapitan mula sa loob ng makina. Kaso nahulog siya mula sa napakataas na lugar sa sobrang bilis. Pagkatapos noon, ibinaling ng halimaw ang atensyon nito sa dalawang tumatakbong recruit. Nanigas sila sa takot at nakatayo lang habang walang awang umatake ang halimaw. Pero sa huling sandali, gumana ang magic shield mula sa mga gamit na ibinigay sa kanila ng bida kanina at pansamantalang naligtas ang kanilang mga buhay. Gayunpaman, hindi sumuko ng ganoon kadali ang ahas at dumura ng malakas at nakakatunaw na asido. Tinunaw ng atake ang magic shield at tuluyang natunaw ang dalawang kasamahan. Nagwala sa galit ang bida nating si Hanzhan nang makita ang pagkamatay ng kanyang mga kasamahan at tiningnan ang halimaw ng may nakakatakot at punong-puno ng galit na mga mata. Sa sandaling iyon, marahas na sumugod ang halimaw at sinubukan siyang atakihin, pero nakatakas ang binata sa huling segundo. Nang makitang masyado nang naging komplikado ang sitwasyon, inilabas ni Hanjin ang kanyang magic sword at nagsimulang gumawa ng ipu-ipo para protektahan ang kanyang sarili. Napansin ng ahas ang diskarte ng binata, kaya nagpakawala ito ng makamandag na dart sa bida, na agad nagpabagsak sa kanya sa lupa. Habang nakatumba at walang laban, sinamantala ng ahas ang pagkakataon para biglang umatake at subukang lulunin ng buo si Hanjin. Bago pa siya kainin ng ahas, isang malaki at nakakasilaw na atake ang bumaba mula sa langit at tumama ng direkta sa ulo ng halimaw, dahilan para bumagsak itong walang buhay sa lupa. Agad pagkatapos nito, isang misteryosang babaeng nakasuot ng asul na damit na nagngangalang Gongyang Jin ang nagpakita roon at kalmadong binati ang bida. Sinabi niya na sobrang galing ni Hanjin at tipo pa nga niya, pero binalaan siya nito na hindi siya ang inaakala ng binata. Ipinaliwanag niya na nanggaling siya mismo sa Excel District, na kilala sa buong mundo bilang isa sa mga pinakamapanganib na lugar. Nagkomento si Hanzhan na ang sikat na lungsod ng mga itinakwil na ito ay halos tinitirhan lahat ng mga taong pinalayas mula sa lipunan. Ginamit niya pagkatapos ang kanyang espesyal na kapangyarihan para tingnan ang status ng babae at labis siyang nagulat nang malamang isa siyang rank 8 Valkyrie. Maliksing tumalon ang babaeng nakaasul sa likuran ng binata at pinuri ang mahika ng kanyang espada at sinabing nagdesisyon na siyang gawing support si Hanjin simula ngayon. Sinubukan ng binatang tanggihan ang alok pero nilinaw ng babae na hindi siya tatanggap ng isang taong nasa level 3 na susubok suwayin ang mga utos niya. Ipinaliwanag ni Hanjin na hindi siya pwedeng sumama sa kanya dahil nasa kalagitnaan siya ng isang napakahalagang misyon at hindi niya pwedeng iwan na lang ang kanyang pwesto. Pero nagpumilit ang babae na sinabing pwede niya itong piliting sumama. Kaya gumawa ng matinding desisyon ang ating bida at sinabing mas gugustuhin pa niyang mamatay kaysa piliting gawin ang isang bagay. Napagtanto ng magandang mandirigma na seryoso siya kaya nagtanong ito kung ano ang kailangan niyang gawin para mapapayag siyang sumama. Sumagot ang bida na papayag lang siyang maging support niya kung tutulungan siya nitong tapusin ang kasalukuyan niyang misyon, ang lipulin ang pugad ng mga ahas na Izaki. Nang marinig ang kondisyong ito, pumayag ng walang pag-aalinlangan ang malakas na mandirigma na ipahiram ang kanyang lakas para tulungan ang binata. Nagsimulang magturo ang bida ng ilang mga estratehikong lugar sa mapa ng rehiyon kung saan nila pwedeng mahanap ang mga natitirang ahas para tapusin ang trabaho. Mukhang hindi man lang nag-alala ang babae tungkol sa mga halimaw hanggang sa may lumabas na kakaiba at sobrang itim na usok mula sa kanyang likuran. Nagsimulang magbagong anyo ang aninong ito bilang isang nakakakilabot na halimaw at tuluyang kinontrol ang katawan ng mandirigma. Sinubukan ng kaluluwang nasa loob ng espada na patakasin ang bida, pero tuluyang nasakop ng halimaw ang babae at marahas itong sumugod para subukang patayin ang binata. Mabilis na kumilos si Hanzhan, inilabas niya ulit ang kanyang magic sword at nagpakawala ng matinding kapangyarihan na nagpapadalisay para palayain ang dalaga mula sa kadena ng maitim na halimaw na iyon.
Mukhang bumalik na sa katinuan ang babaeng nakaasul at litong nagtanong kung anong klaseng mahika ang ginamit ng binata para iligtas siya. Kalmado niyang sinagot ito na isa lang itong mahika na nagpapagaling at pumipigil sa mga negatibong epekto sa katawan at agad na tinanong kung anong nangyari sa kanya. Ipinaliwanag ni Gong Yongjin na na-infect siya ng isang level 9 na insekto na kayang kontrolin ang katawan niya at magpapasok sa kanya sa isang estado ng matinding galit na hindi makontrol. Kaya humingi ng permiso ang ating bida para suriin mabuti ang bahaging na-infect at sinimulang ibaba ng mandirigma ang kanyang blusa para ipakita ang malaking peklat sa kanyang likod. Sunod nito, hinawakan ni Hanjin ang likod ng babae at nagsimulang gumamit ng healing magic na nagdulot sa kanya ng matinding kaginhawaan. Nagpatuloy siya at sinabing kahit na nakatulong ang kapangyarihan para mabawasan ang sakit, hindi pa rin siya tuluyang gumagaling. Kaya nagdesisyon siyang subukang gumamit ng mas malakas pang mahika. Isang malaking mahiwagang kawa ng vital energy ang biglang lumitaw at nagsimulang paliguan ang babae para pagalingin ang pinakamalalim niyang mga sugat. Mukhang nasiyahan ng husto ang mandirigma sa proseso ng paggaling at sinabing patuloy siyang ginugulat ng bida sa bawat sandali. Ipinaalam ni Hanzhan sa kanya na 50% na ang gumaling sa impeksyon, pero para ipagpatuloy ang prosesong ito, kailangan niyang sumipsip ng napakaraming vital energy mula sa mga insekto sa paligid. Dahil determinado ng tapusin ang problemang ito, iniba ng dalaga ang usapan at sinabing tatapusin na nila ngayon din ang misyon sa paglipol sa mga ahas. Mahigpit niyang hinawakan ang braso ng binata at lumipad silang dalawa para agad na sumabak sa aksyon. Lumipat ang eksena sa isang drone na lumilipad sa buong kagubatan na kinokontrol mula sa malayo ng grupo ni Lin Jingxuan. Nakita niya sa mga screen na handang-handa sa digmaan ang hukbo ng mga insekto at ipinaalam niya sa kanyang mga sundalo na ang utos mula sa nakatataas ay maghintay lang at maghanda sa pinakamasamang mangyayari. Pagbalik sa gubat, makikita ang ating bida na nakapwesto sa ibabaw ng isang napakataas na bato na pinagmamasdan ang mga palihim na galaw ng lahat ng ahas na iyon. Tumalon si Hanjin mula sa bangin at bumagsak sa gitna ng mga halimaw ng buong lakas, dahilan para magkaroon ng malaking pagsabog sa lupa. Pinapanood ng babaeng nakaasul ang lahat at namangha sa katapangan ng binata para gawin ang ganitong kabaliwan. Sa loob ng military control room, gulat na gulat ang lahat ng makita sa security cameras ang ating bida na nilulusob ang pugad, at naisip nilang inilalagay niya lang sa walang kwentang panganib ang kanyang buhay. Makikita pagkatapos na nagpapakawala ang bida ng ilang malalakas na suntok sa mga halimaw, pero kahit siya ay hindi mapatay ang mga ahas dahil sa matindi nilang resistensya. Pinalibutan na pagkatapos ng mga halimaw si Hanjin mula sa lahat ng direksyon. Gayunpaman, sa kritikal na sandaling ito, tuluyan ng kumilos ang babaeng nakaasul at nagpakawala ng mapanirang laser sa mga halimaw. Bumababa siya mula sa langit at hiniwa-hiwa ang ilan sa mga nilalang na iyon. Pero hindi nagpahuli ang ating bida at nagdesisyon siyang buksan ang third gate ng kanyang lihim na martial arts technique. Nagpakawala siya ng isang malakas na suntok sa hangin para lang subukan ang bago niyang kapangyarihan, at isang malaking alon ng enerhiya ang sumira sa lahat ng nasa harapan niya. Dahil dito, bakas ang gulat ng babae sa kanyang lakas. Samantala, sa control room, namukhaan ni Lin Jingxuan ang misteryosang babae sa mga kamera na walang iba kundi si Gong Yangjin at ipinaalam niya sa iba na isa siyang mapanganib na kontrabida na kamakailan lang tinalo ng mga otoridad. Pagbalik sa labanan, natalo na ng ating magiting na duo ang lahat ng ahas sa pugad na iyon at nagdesisyon si Hanjin na sipsipin ang lahat ng natitirang enerhiya mula sa kanila para magamit sa pagpapagaling ng mandirigma. Pagkatapos noon, inilabas ulit ng binata ang kanyang mahiwagang kawa at ipinaalam kay Gong Yangjin na magsisimula na sa wakas ang huling gamutan. Pagkatapos, naghanda ang babae at ang umiilaw na nakakapagpagaling na likido ay nagsimulang bumuhos sa kanya habang napapangiwi siya dahil nararamdaman niya ang malakas na reaksyon ng mahika sa prosesong iyon sa kanyang katawan. Makikita natin na may isang itim na tinik na malalim pa ring nakabaon sa likod ng babae at nakiusap siya sa bida na hugutin na ito ng tuluyan. Nagsimulang higupin ng malakas ng kawa ang lahat ng natitirang masamang enerhiya mula sa loob ng katawan ng mandirigma, at napasigaw siya ng malakas sa sakit habang nagaganap ang masakit na pagbunot na ito.